Sa araw ng kasal, nalaman ng nobya na naaksidente sa sasakyan at naospital ang dati niyang mahal. Walang pag-aalinlangan niyang iniwan ang nobyo sa kasal at bigla na lang umalis. Naiwang mag-isa ang nobyo na pinagtitinginan ng lahat at doon napagtanto ng lalaki na ang lahat ng kanyang sakripisyo sa loob ng maraming taon ay isang malaking katatawanan sa kanyang galit. Kinuha ng lalaki ang mikropono mula sa host at agad na inanunsyo na wala na silang anumang relasyon, ngunit para sa nakababatang kapatid ng nobya, ito'y isang malaking biro. Ininsulto niya ang lalaki, sinabing para lang itong aso na nakadepende sa kanilang pamilya, at kung wala ang kanyang ate, mas masahol pa raw sa aso ang lalaki. Kung hindi lang dahil kay Suyan. Sa tingin mo ba'y kusang loob kong iinumin itong gamot na nagpapahina? Ang totoo'y likas na napakalakas ng lalaki. Dahil dito, takot na takot ang pamilya ng babae sa kanyang lakas, kaya para makontrol siya, pinainom nila siya ng isang lihim na gamot na nagpapahina, na naging dahilan upang mas hamina pa siya ng 100 beses kaysa sa karaniwang tao. Nang makitang sumasagot pa ang lalaki, akmang sasampalin na siya ng kapatid. Pero hindi na siya nagpaabuso, pa agad niyang hinawakan ang kamay ng kapatid. At malakas itong iwinasiwas, nagulat ang mga bisita sa nakita at agad na kinuha ang kanilang mga telepono para mag-video. Ang lakas ng loob mong itulak ako. Pinapa-record ko na sa mga tao sa tabi. Kung ayaw mong isumbong kita sa ate ko, lumuhod ka ngayon din sa harap ko. Yumuko ka ng 2 beses at humingi ng tawad sa akin. Humingi ng tawad sa'yo, maaari. Simula ngayon, ako, si Yeling, ay aalis sa pamilyang So nang walang anumang dala. Isinusumpa ko, habang buhay, hinding-hindi ko nababanggitin si Suyan. Kung hindi, tamaan nawa ako ng kidlat at mamatay sa masamang paraan. Pagkasabi niyon, akmang aalis na ang lalaki, ngunit ayaw siyang pakawalan ng kapatid. Agad niyang inutusan ng mga bodyguard na harangin siya, pero ang sumunod na nangyari ay halos ikalaglag ng kanyang panga. Sa isang kumpas lang ng lalaki, agad na napabagsak ang 2 matipunong bodyguard. Pagkatapos, kalmado siyang umalis, naiwan ng kapatid na tulala sa kinatatayuan. Samantala, ang babaeng tumakas sa kasal para sa dati niyang mahal ay umaarteng parang walang nangyari. Ngunit nalaman niya mula sa kanyang sekretarya na hindi pumasok sa opisina ang lalaki buong araw. Nang marinig ito, sa halip na pag-isipan ang kanyang ginawa, nagreklamo pa siya sa sekretarya na padalos-dalos daw ang desisyon ng lalaki. President Su, baka gusto niyo pong tingnan muna ito. Simula ngayon, ako, si Yeling, ay aalis sa pamilyang So nang walang anumang dala. Sinusumpa ko, habang buhay, hinding-hindi ko nababanggitin si Suyan. Kung hindi, tamaan nawa ako ng kidlat at mamatay sa masamang paraan. Nang marinig ito, sa galit ng babae ay ibinato niya ang kanyang telepono at galit na inutusan ng sekretarya. Dahil hindi siya pumapasok sa trabaho, kaltasin ang lahat ng kanyang sahod. At sinabihan din niya ang sekretarya na ipasa sa iba ang lahat ng proyekto na hawak ng lalaki. Sa mga oras na iyon, sigurado pa ang babae na babalik din sa kanya ang lalaki sa loob ng 3 araw. Pero lingid sa kaalaman niya, umalis na ang lalaki dala ang kanyang mga gamit pagkalipas ng 3 araw. Kaka-rating lang ng babae galing sa business trip sa ibang bansa nang malaman niya mula sa sekretarya na ilang araw nang hindi pumapasok ang lalaki. Hindi rin siya sumasagot sa tawag o reply sa text. Nang marinig ito, hindi pa rin ito pinansin ng babae. Iniisip niya na sapat na ang isang tawag para suyuin ito, pero ang hindi niya inaasahan ay nablock na pala ng lalaki ang numero niya, kaya nagpa siya ang babae na i-text na lang siya. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay isang pulang exclamation point nang makita ito. Inakala pa ng babae na nagpapakipot lang ang lalaki, kaya agad niyang inutusan ng sekretarya na sunduin ito. Pero ang sekretaryang ito ay walang kahit kititing na respeto sa lalaki. Pagdating ng sekretarya sa bahay ng lalaki, agad niyang ininsulto ang lalaki na wag nang mag-inarte, pinipilit niya itong sumama pabalik. Nang makitang hindi natinag ang lalaki, sinubukan ng sekretarya na gumamit ng dahas para turuan siya ng leksyon. Pero nahawakan siya agad ng lalaki. Sino ba ang hindi nakakaalam na si Yeling ay isang lampa? Kahit na palagi siyang nasa gym at mas matipuno ang katawan niya kaysa sa karaniwang lalaki. Pero napakahina ng kanyang lakas ngayong nakikitang hindi matinag ang lalaki at biglang lumakas. Hindi na naglakas loob kumilos ang sekretarya at agad na tumakas mula sa bahay ng binata. Agad na bumalik ang sekretarya sa kumpanya para i-report ang nangyari sa babae. Kahit ang taong pinapanta ko, hindi niya binigyan ng respeto.
Kailan pa naging matapang si Yeling? Siguro, palipasin muna natin ng ilang araw. Kapag hamupo na ang galit niya, ako na ang susuyo sa kanya. Bumalik na ang lakas ko. Pero hindi pa tapos ang gulo sa pamilyang Su. Ang hirap pa ring makahanap ng maayos na trabaho. Ikaw. Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag at text ko? Na-block kita. Alam ko. Pero ito ang unang beses na hihingi ako ng tawad sa isang tao. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Sumama ka sa aking umuwi. Suyan, wala na tayo. Dahil lang kinansela ko ang kasal. Ganun ba kalaki yun? Dahil lang sa kinanselang kasal. Dahil sa pagkansela ng kasal. Dahil sa pagkansela ng kasal. 8 taon. Sa loob ng 8 taon, naranasan ko ang walang katapusang pagkabigo, Aileen. Ganito. Pumili tayo ng araw. Magsagawa tayo ng kasal muli, okay ba? Suyan, naghiwalay na tayo. Mula ngayon, wala na tayong anumang ugnayan, Yeling. Talaga bang gusto mong makipaghiwalay sa akin? Sobrang tagal na, sobrang mahal mo ako, ang dami mong ibinigay para sa akin. Sigurado ka bang gusto mong maghiwalay? Nalaman mo na pala lahat. Alam mong mahal na mahal kita ng ganito katagal. Alam mo rin na para sa'yo, handa akong gawin ang lahat, pero paulit-ulit mo. Tinatanggihan ang pagmamahal ko, itinapon mo na parang basura. Noong una kang dinukot, ako ang nagligtas sa'yo. Ako ang nasa ospital para sa'yo. Mahigit kalahati ng taon akong nakahiga. Halos hindi ko na maipasa ang pagsusulit sa kolehiyo. Nang ikaw ay bagong humawak ng kumpanya, ikaw mismo ang humiling na manatili ako. Kahit alam kong mag-aaral ako sa ibang bansa, nag-stay up ka, sinasamahan kita sa trabaho. Lalabas kang uminom, ako ang papalit sa'yo. Kahit na uminom ako hanggang sa magdugo ang tiyan ko, hindi ko pa rin sinabi sa'yo. Dito sa bahay ni Su, bawat sentimo ng pondo ko para sa pagkain at renta, ibinayad ko lahat kay Ginoong Zhang. Ano ba ang utang ko sa inyo, Pamilya Su? Bakit mo pa ito binabanggit? Kaya't sigurado akong makikipaghiwalay na ako sa'yo. Yan, gusto mo bang maging girlfriend ko? HMM. Seryoso ka ba? Yeling, huwag mo akong iwan, okay ba? Kahit may taong aalis. Hindi dapat ikaw iyon. Ako na ang umatras para sa'yo. Patawarin mo na ako, sige ba? Hindi ko kailangan ng pag-urong mo. At ayokong magkaroon pa ng kahit anong relasyon sa'yo. Suyan. Anong nangyari sa'yo, Ginoong Su? Anong nangyari kay Ginoong Su? Agad siyang dalhin sa ospital. Nasa labas ang sasakyan. Matagal na tayong magkaibigan. Talagang hindi madaling bitawan. Si Yeling ay talagang mahina ang puso. Assistant Ye, hindi ka ba pupunta sa ospital? Hindi na ako pupunta. Si Jisoo ay nagkansela ng lahat ng trabaho. Para lang makita ka. Pinahahalagahan ka pa rin niya ng husto. Pag-ayusin niya, tiyak na gusto niyang ikaw ang makita niya agad. Ang nakakita sa iyo ay ikaw. May kailangan pa akong gawin. Assistant Ye. Ginoong Su, gising na kayo. Bakit ikaw lang nandito? Hindi ba dumating si Yeling sa ospital para samahan ako? Hindi. Yeling. Talaga. Ginoong Su, ngayon ay pinalitan ko si Assistant Fan. Nais mo bang hanapin siya? Ginoong Su. Baka gusto mong bumangon at kumain ng kaunti. Ito si Ginoong Cheng. Partikular na in-order ko ito mula sa Zhu Xianlu. Halika, yan. Kumain ka ng kaunti. Masarap ang lasa. Para makakain ka ng mas marami, partikular akong kumuha ng chef certification. Pagkatapos, unti-unti, kumuha rin ako ng pastry chef certification. Mayroon pang sertifikasyon bilang nutritionista. Halika. Ayos na. Wala akong gana. Hindi ba pumunta si Yeling sa ospital? Ginoong Su. Sinamahan ka ni Yeling sa sasakyan, at umalis na siya. Ginoong Su, ang bait mo kay Assistant Ye. Pero siya naman, hindi ka man lang dinala sa ospital. Sobrang hindi makatarungan iyon, Joran. Namabis ka na, ito ay usapin namin ni Yeling. Hindi mo na kailangang makialam. Pero Ginoong Su, lumabas ka. Hindi ka kailangan dito.
Si Yeling ay isang ulila. Bakit siya karapat-dapat makuha ang pabor ni Suyan? Si Suyan din naman. Bakit siya paulit-ulit na nagpaparaya kay Yeling? Hindi pwede. Kung ganito ang patuloy, magkakaroon ng problema. Hello, Liang. Ginoong Su, bakit kayo nagmamadaling umalis ng ospital? May emergency ba sa kumpanya? Pumunta sa apartment ni Yeling. Pupuntahan ko siya ng personal. Opo, sige. Ate, narinig kong nasa ospital ka. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Medyo hindi lang maganda ang pakiramdam ko. Ate, ayos lang ako. Pwede ka bang pumunta para makita ako? Sa mga araw na ito sa ospital, hindi kita nakita. Pasensya na. Mayroon pa akong ilang bagay na dapat ayusin. Ito ba ay dahil kay Yeling? Ako. Kung hindi ako nagkaroon ng aksidente, hindi sana naghiwalay si Yeling at ang kapatid. Alam kong malaking dagok sa kanya, ang pagkansela ng kasal. Ate, kaya kong humingi ng tawad sa kanya para sa'yo, at ipakiusap na bumalik siya. Pero paano ang pasyente na humihingi ng tawad? Pero si Yeling ay palaging inaalala ang aking presensya. Palagi niyang iniisip na ginagamit ko ang utang na loob para moral na pilitin ka. Pero ate, wala talaga akong ganoong intensyon. Huwag mo akong pagkakamalin, ha? Ang bagay na ito, aayos ko na. Huwag ka masyadong mag-isip, ate. Talaga bang hindi ka makakapunta para tingnan ako? Sumasakit na naman ang kanang binti ko. Sige, nandito na. Ha? Yung tumulong sa akin kagabi, si Yeling ba yan? Parang narinig ko ang kanyang boses. Nabangga ba siya? Hindi si Assistant Ye, ang taong sumagip kay Jisoo kahapon. Nandoon siya. Jisoo, ito ang taong sumagip sa iyo kahapon. Ang pangalan niya ay Cheng Ziyang. Bakit ikaw? 5 taon na ang nakalipas. Ang kanang binti ni Cheng Ziyang ay nabali dahil sa pagligtas sa akin. Kaya siya na aksidente. Ngayon, kapag nagmamadali siya, medyo limp siya. At kapag hindi maganda ang panahon, masakit pa rin ang kanang hita. Pero, pasensya na, Ziyang. Tungkol sa nangyari kay Yeling, kailangan ko na itong ayusin agad. Hindi na pwedeng ipagpaliban, pero inayos ko na ang isang espesyalista para sa'yo. Pagkatapos kong matapos ang mga gawain ko, pwede ba kitang bisitahin muli? Sige, maghihintay ako, ate. Si Yeling ay laging naglalaro ng patintero. Palagi siyang nakatitig kay Suyan. Kung hindi dahil inisip niya na ako ang nagligtas sa kanya 5 taon na ang nakalipas. Kuya Ziyang, sino ang nagpasakit sa'yo? Azuan, bakit ka nandito? Nandito ako para tingnan ka. Dapat sana ay pupunta rin ng ate para tingnan ako. Pero sa kabila, nanggugulo na naman si Yeling sa ate ko. Isang malaking lalaki. Mahilig talagang makialam sa mga ganitong bagay. Buti na lang hindi nagpakasal ang ate ko sa kanya. Huwag mong sabihin yan, Ashwan. Matagal na silang magkasama ni Yeling at ng ate mo. Kahit kailan, magpapakasal din sila. Karapat dapat siya. Sa puso ko, ikaw lang ang turing kong bayaw. Huwag mong sabihin yan, Ashwan. Magkakaroon ng maling akala ang iba. Ikaw ay mabait, maganda at gwapo. Ano ang maihahambing ni Yeling sa'yo? At saka, ngayon, siya mismo ang umatras. Ikaw ang liwanag ng buhay ng ate ko, at siya ang kanyang tagapagligtas. Siguradong pipiliin ka ng kapatid ko sa huli. Pero ako, isa lang akong artista. Anong artista? Ikaw ang pinakabatang best actor sa industriya ng entertainment. Kung ikukumpara sa lalaki mula sa ibon, ikaw lang ang karapat-dapat sa kapatid ko. Zuan, salamat sa iyong kabutihan sa akin. Ngunit, kung malaman ni Yeling, baka magalit siya sa iyo. Sa pag-ibig, ang hindi minamahal ang siyang pangatlong partido. Anong karapatan niyang magalit sa akin? Kung may dapat sisihin, siyang nagkasala, hindi niya mahawakan ang puso ng ate ko. Direktor, Yeling, kung may oras ka, maaari bang pumunta ka sa ampunan? Namimiss ka na ng mga bata. Sige. Direktor, pupunta ako para tingnan ng mga bata. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Yeling. Yeling, alam ko, nawala ang iyong dangal ng kanselahin ang kasal. Karapat dapat kang magalit ng ganito. Yeling, napili ko na ang tamang petsa. Sa unang 10 araw ng susunod na buwan ay magandang magpakasal. Magsasagawa tayo ng seremonya muli. Gagawin kong engrandi ang kasal. Ipinagmamalaki ko ito. Sabihin ko sa lahat, ikaw ang aking lalaki.
Noon pa man, tiyak na matutunaw ako sa emosyon. Pero ngayon, ang nararamdaman ko lang ay pagkasuklem. Kung ako ang harang, sa pagitan mo at ni Cheng Ziyang, bibigyan ko kayo ng daan. May utang na loob ako kay Cheng Ziyang na iniligtas ako. Itinuturing ko lang siyang kapatid. Bakit mo palaging naiisip na may mali sa amin? Anong relasyon nyo? Hindi ako interesado. Gusto ko lang na mula ngayon, magandang pagtatapos tayo. Huwag na nating pahabain pa. Pwede ba? Magandang pagtatapos. Nung inampon ka ng pamilya Su, bakit hindi mo sinabi na maganda ang pagtatapos? Alam ko, kung wala ang Su family, hindi ako makakarating sa araw na ito. Kaya ang ginastos ng Su family sa akin, sasagutin ko na lang. Akala mo ba, para lang bayaran mo? Alam ko na kasalanan ko ang pagkansela ng kasal. Pero sino ba ang hindi nagkakamali? Nangako na ako sa'yo. Magsasagawa akong muli ng kasal. Bakit ka pa nagmamalabis? Hindi mo ba nararamdaman na maliit ang puso mo? Harangin mo siya. Ikaw. Nabalik na ang lakas mo. Itong gamot na ito, ininom ko na ng 5 taon. Akala ko noon ay dahil sinaktan ko ang mga gangsters. Kaya pinilit ako ng pamilya Su na inumin ito. Hanggang sa muli kong makita si Cheng Ziyang. Yung araw na ipinadala ko sa iyo ang mga larawan, na pinasok ko sa ospital, siya nga si Cheng Ziyang, di ba? Sabi mo na ang Su family ay nag-aalala, na masaktan ka ng aking lakas. Kaya pinilit nilang pakainin ako ng gamot. Akala ko talaga na naniwala ako. Sa totoo lang, natatakot ka lang, na masasaktan ko si Cheng Ziyang. Di ba? Ngayon, tapos na ang bisa ng gamot, hindi na ako iinumin ang gamot na ito. Pero kung magtatapang kang guluhin ako, hulaan mo kung kaya ba ni Cheng Ziyang na may sakit, ang tiisin ang suntok ko. Yeling. Ito ay bagay natin. Huwag kang makialam, Cheng Ziyang. Magkasama tayo ng 8 taon. Mahal na mahal kita ng 8 taon, pero ang lagi mong inaalagaan, ay si Cheng Ziyang lang. Yeling, kung magtatangka kang umalis, titigil ako sa paggamot kay Miao Miao. Anong sinasabi mo? Si Miao Miao ay nagkaroon ng acute leukemia. Ang direktor ang humiling sa akin ng tulong, at ang kondisyon ko ay isa lamang. Na makikita kita. At ang kondisyon ko ay isa lamang. Na makikita kita. Hindi nakapagtataka, lahat ng ito ay ikaw ang nagdisenyo. Bumalik ka sa bahay kasama ko. Xiao Ge. Pasensya na, niloko kita. Si Miao Miao ay may sakit, sa iyong pananaw, walang mali dyan. Na hindi mo ako pinagsisisihan, tungkol sa iyo at kay General Su, narinig ko rin. Tungkol sa relasyon, kailangan itong alagaan ng pareho. Ginoong Su, masyadong mahiyain ang mga babae, bilang isang lalaki, kailangan mong maging mas mapagbigay. Alam ko, Ginoong Direktor, na para ito sa ikabubuti ko, may kailangan pa akong gawin, bisitahin kita sa susunod, sige. Dati kapag nagagalit ako, agad niya itong napapansin. At gagawin ang lahat para mapasaya ako. Pero ngayon, hindi na niya ako tinitingnan kahit man lang. Talaga bang, nagkamali ako? Bumalik na ang prinsesa. Yeling, kainin mo na ang gamot. Pagkatapos niyan, mag-aayos tayo. Magpapakasal na ako sa'yo. Sinasabi ko na ito ng maraming beses. Hindi ko kakainin ang gamot na to, at hindi rin kita pakakasalan. Aileen. Noong dati, lagi kang mabait, susunod ka lagi sa akin. Bakit nagbago ka na ganito? Pag inom nitong gamot na to, kailangan ng babae ng kaluwagan. Gusto mo ba? Basta't inumin mo ang gamot. Sandali lang. Gawin mo ang gusto mong gawin. Ginang, Su, pakisuyong mag-ingat sa hangganan. Ikaw. Akala ko hindi mo ako itutulak. Matagal na tayong magkasama. Hindi mo ako kailanman sinaktan. Ngayon, itinutulak mo pa ako. Tapos sinasabihan mo pa akong mag-ingat. E noong hinihingi mo sa akin, bakit hindi ka nag-ingat noon? Kaya nga noong una, nagustuhan kita. Kaya gusto kitang makasama. Sasabihin ko na, kung hindi dahil sa lihim na gamot noong una, hindi ko rin gustong makuha ka. Ikaw, tanungin mo, sino ang magugustuhan ng isang kahoy? Hindi mo gusto, masasaktan din ako. Sige. Kung ganun, hindi na lang kakain. Si Suyan ay palaging hindi sumusuko hanggat hindi nakakamit ang gusto. Bakit ngayon naman? Tama, Aling. Matagal na tayong hindi nagkita kumain. Samahan mo ako kumain ng hapunan. Ako dito kasama ang dating kong nobya. Nakaupo kaming dalawa sa isang mesa. Anong nangyayari dito? Huwag ka nang mag-isip ng marami. Kain lang tayo ng ganito. Magandang pagkikita, maganda rin ang paghihiwalay. Naintindihan mo na, maganda.
Kaya ituturing natin na, tapos na ang ating relasyon ngayong taon. Maglagay tayo ng isang tuldok dito. Totoo, isang pagkain lang ang kailangan. Hindi mo na kailangang magluto. Hindi na kailangan. Sige lang, tanong ko lang naman. Ang daming ulam ah. Pero sayang, puro maanghang. Kaya mo bang kainin? Kumain ka pa ng kaunti. Hindi maganda ang gana ko. Aakyat muna ako sa itaas para ayusin ang mga bagay. Ginoong Zhang, kahit anong tunog ang marinig mo sa itaas, huwag kang aakyat. Ang daan ng dalaga sa pagkuha ng asawa, ay baka maging mas mahirap. Mukhang ang mga bagay na naiwan ko sa tahanan ng Su, ay ganito na lang. Aileen. Suyan. Aileen. Huwag kang magalit. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ako. Gusto ko lang na mapanatili ka. Aileen, mag-alala ka lang. Ngayong gabi, walang sino man ang makakaabala sa atin. Aileen, ginawa ko na ang lahat. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Gusto ko lang na manatili ka sa aking tabi. Gusto kong manatili ka sa pamilya Su. Hindi ko inasahan. Nagagawin mo ito para mawala ako sa lakas. Para maprotektahan si Cheng Ziyang. Nagawa mo ito. Pero ayaw ko. Aileen, kahit gusto mo o hindi ngayong gabi. Hindi kita palalayain. Suyan. Nandito ako. Talagang nakakainis ka. Lumayo ka sa akin. Aileen. 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 Hindi ko lang naman kinansela ang kasal, di ba? Kailangan mo ba talaga akong tratuhin ng ganito? O talagang hindi mo na ako mahal? Tito Zhang. Dalhin mo si Aling sa ospital. Xiaoye, gising ka na rin. Halika, tutulungan kitang tumayo. Nagluto ako ng lugaw para sa'yo. Inumin mo ito habang mainit pa para pampalakas ng dugo. Sakto, nagugutom ka na rin siguro ngayon. Salamat, Tio Zhang. Xiaoye ah. Ikaw at ang binibini ay magkaibigan mula pagkabata at sabay na lumaki. Nagtagal kayo ng 8 taon. Talaga bang handa kang isuko ang relasyong ito? Talaga bang kaya mo? Sa mga nakaraang taon, nabawasan ang distansya ng dalaga sa iyo, at naging mas kaunti. Ngayon ay handa pa rin siyang makipagkasal sa iyo. Bakit mo ito isusuko? Tito Zhang. Anong silid iyon? 5 taon na ang nakalipas. Iniligtas ni Cheng Ziyang ang binibini. Nabangga siya ng sasakyan at nabali ang kanyang kanang binti. May mga hinala na ikaw ang nag-utos sa mga tao. Mayroon. Siya yata si Suyan. Kaya pala ganoon ang sinabi niya noon. Ikaw ba ang may gawa niyan? Anong nangyari? May problema ba? Sige na nga. Kaya pala simula noon, lalo akong naging malamig kay Suyan. Sa simula, inakala ko pa na may nagawa akong mali. Pero hindi ko inasahan na siya lang ang sisihin sa pagkabasag ng paa ni Cheng Ziyang. At ako ang pagbintangan. Kung mag-adjust lang ng CCTV, malalaman na. Pero ayaw pa niyang imbestigahan. Kahit kaunti lang ang pagsisiyasat, pinasok mo si Cheng Ziyang sa ospital. At saka binigyan ka ng dalaga ng lihim na gamot. Ay, ang swerte naman. Sunod-sunod pa ang mga aksidente sa sasakyan. Kaya nga. Kaya niya pinaniwalaang, ako ang may gawa nito. Tito Zhang, wala kaming kahit anong batayang tiwala ni Suyan. Sa totoo lang, ngayon ko lang nalaman, na ako pala ang isang biro. Ha ha ha. Ha ha ha. Xiaoye, anong nangyari sa iyo? Tatay Zhang. Hindi ako ang gumawa nito. Naniwala ako sa iyo noon. Ngunit, Ginoo, masyado kang mapaghinala, dahil dito. Kaya siya ay may distansya sa iyo. Hindi ako papayag na akuin ang kasalanan ng iba. Ang tunay na salarin sa likod ng insidente. Kailangan kong malaman ito. Kailangan kong ipagtanggol ang aking sarili. Kung makita ito ni Yeling, sa ganitong paraan ng pag-inom mo, siguradong magrereklamo na naman siya. Hindi naman. Hindi na siya gagawa ng ganoon. Hindi pa kayo nagkakasundo ni Yeling. Tila tumagal nga siya sa kanyang pag-aalboroto ngayon. Gusto niyang makipaghiwalay sa akin. Hindi naman talaga iyon totoo. Sumuko na ako sa kanya. Pero, ayaw pa rin niya akong patawarin. Kaya ngayon nagsisisi ka na.
Hindi ko lang talaga maintindihan. Kanselahin ko lang ang kasal. Hindi ko naman sinabi na hindi ako mag-aasawa sa kanya. Bakit siya galit na galit? At saka, malinaw na ipinaliwanag ko na, gagawan ko siya ng isa pang, mas grandeng kasal. Pero hindi pa rin siya tumitigil. Ano bang dapat ipaggalit dito? Sa iyong katayuan, anong klaseng lalaki ang hindi mo mahahanap? Ngunit, ang anak na labag sa batas ng tatay ko, palagi siyang ipinagtatanggol si Yeling. Sabi mo si Jiang Janbo. Oo. Sabi niya, ginawa mong katatawanan si Yeling, sa buong lungsod. At sinasabi mong ikaw ay hari ng dagat. Ano namang masama sa pag-aalaga ng ilang isda sa lawa? Hindi naman ito labag sa batas. Ang kasal namin ni Yeling ay itinakda ng aking lolo noong siya ay buhay pa. Hindi ko maaring sirain ang kasal. Pero, gusto na niyang makipaghiwalay sa akin. Hindi ko rin alam kung anong gagawin. Kung hiwalayan, hiwalayan na. Si Yeling, hindi ka naman talaga niya karapat-dapat. At saka, kahit magpakasal, dapat ay may katumbas na antas kayo, di ba? Ikaw ang pakasalan niya. Anong magandang may dudulot yun? Wala siyang pera at walang angkan. Sa tingin ko, mas magaling pa si Cheng Ziyang kaysa sa kanya. Kung hindi, ipapakasal mo na lang si Cheng Ziyang. Magaling din siya sa pagiging artista. Di ko alam kung bakit noong una. Pinili ng iyong ama si Yeling. Maganda naman ang hitsura niya. Pero sapat na siyang pampalipas oras bilang isang binatang gwapo. Tama na, Yuyo. Huwag ka nang magsalita pa. Hindi mo ba talaga siya mahal, Yeling? Ako. Tapos na ako. Mas mabuti pang itigil niyo na ni Yeling yan dito na lang. Nakalimutan mo na ba kung ano? Ang ginawa niya sa'yo 5 taon na ang nakalipas. 5 taon na ang nakalipas. Kung papayagan mo akong bitawan. Kaya lang. Pero ngayon, hindi ko na kaya. Hindi mo pa rin ba gustong habulin ang kanyang libing? Nakalimutan mo na ba kung gaano ka siya pinabayaan? Wala akong ginawa. Wala. Kaarawan niya. Nasa set ka kasama si Cheng Ziyang. Anibersaryo. Nasa biyahe ka kasama si Cheng Ziyang. Engagement party. Iniwan mo pa rin siya. At tumakbo ka para hanapin si Cheng Ziyang. Kahit ang kasal na ito, hindi mo na kailangang sabihin. Nagtatawanan ng mga tao sa paligid kay Yeling. Na sa huli ay wala siyang natamo. Pero ngayon, mukhang. Yan. Ikaw ang tunay na biro. Gusto mong bumalik. Ngayon, huli na ang lahat. Dati gusto ko talagang makipaghiwalay kay Yeling. Hindi ko talaga gusto magpakasal sa kanya. Magkasama kaming lumaki. Matagal nang nawala ang saya. Alam mo ba sa pag-ibig, ang kawalan ng bago ay nakamamatay. Pero, hanggang sa isang araw, iniligtas niya ako sa baril na iyon. Iniwan niya ang lahat para sa akin. Iniwan niya ang pagkakataong mag-aral sa abroad. At handa siyang magpahinga sa likod ng eksena, para maging lalaki sa likod ko. Ginawa niya ang napakarami para sa akin. Paano hindi ako maantig? Yuyu. Totoo akong nais na maging asawa ko si Yeling. Pero bakit? Bakit nangyari ito? Sino ba talaga ang may kasalanan sa lahat ng ito? Siya ay napakabait at maalalahanin. Buong puso siyang para sa akin. Hoy, saan ka pupunta? Gising ka na. Uminom ako ng alak. Kaya sa kalagitnaan ng gabi, pumunta ka sa kwarto ko para magwala dahil sa alak. Hindi ganyan. Yan. Bakit ka uminom ng ganitong karaming alak? Hindi ba't sinabi kong masama ang alak sa katawan? Kung hindi mo kayang uminom, ako na lang ang uminom para sa'yo. Halika. Gagawa ako ng sabaw para sa hangover mo. Uminom ako ng alak. Wala ka bang gustong sabihin? Siyempre meron. Kung gusto mong magwala dahil sa alak, pakiusap, lumipat ka ng lugar. Huwag mo akong istorbohin sa pagtulog. Suyan, ang tiwala mo sa akin. Hindi ka naman kasing galing ng isang kilalang kilala ng ilang taon na si Cheng Ziyang. Ay, yan. Subukan mo ang nilutong sopas ko. Nagluto ka ng sopas. Sige, pakaipak mo na lang ito. Dadalahin ko ito kay Ziyang. May gusto ka ba kay Cheng Ziyang? Inisip ko siyang parang nakababatang kapatid ko. Huwag ka lang mag-isip ng kung ano-ano, kapatid. Akala ko pa naman. Kaya, kahit na palagi kang absent sa aking kaarawan, anibersaryo at kasal, dahil kay Cheng Ziyang, nagsorry na ako sa iyo. Hanggang ngayon lang ako nakakaalam, na wala man lang tayong tiwala sa isa't isa, para lang ituring na totoo kong puso, parang ibinigay ko lang sa aso. Yeling. Gusto ko lang sanang mapansin mo ako. Talagang gusto mo ba akong paalisin? Tama si Yuyu. Hindi dapat masyadong pilitin.
Kung gusto niyang maghiwalay, maghiwalay muna tayo ng ilang panahon. Pagkatapos niyang pumalma, may isip niya ng maayos. Pagdating ng panahon, papalakasin ko siya sa pagbalik sa pamilya Su. Xiaoye. Kagabi, uminom ng maraming alak ang dalaga. Pagkagising niya kaninang umaga, nagkasakit siya sa tiyan. At saka, hindi siya umiinom ng gamot ng maayos. Maaari mo bang tulungan ako? Maayos mo siyang kausapin. Tito Zhang, hindi ko ito kayang tulungan. Bakit hindi mo kaya? Isang salita lang naman. Ang sinasabi ko, hindi kailanman pinakinggan ni Suyan. Mas mabuti pang si Cheng Ziyang na lang ang pumunta. Kuya Ye, nabalitaan kong na-hospital ka. Kumusta? Malala ba? Ayos lang ako. Ngayong hapon makakalabas na ako. Bumalik ka na sa business trip. Oo, Xiaoye. Dumating na ang kaibigan mo. May konting bagay pa ako. Kayo na ang mag-usap ng mabuti. Sa sundo kita ng alas 12. Ngayong araw, ako ang nagluto. Ginigis ako ang mga paborito mong pagkain. Oy, Kuya Ye. Mga maanghang na pagkain na gusto mo lahat. Kahit na hindi maganda ang itsura, hindi naman si Suyan ang gumawa nito, di ba? Hindi naman siya unang beses magluto, di ba? Kuya Ye. Hindi ka naman nagiging malambot, di ba? Huwag kang mag-alala, hindi darating si Suyan para kunin ako. Nandito rin si Cheng Ziang sa ospital na ito, di ba? Padalhan mo siya ng mensahe, sabihin mo lang. Si Suyan ay darating para sunduin ako sa paglabas ng ospital. Hindi siya para hanapin ako. Ikatlong palapag. Ito ay sa departamento ng ortopedya. Hindi ba yun ang kwarto ni Cheng Ziyang? Dumating siya para hanapin si Cheng Ziyang, at ginawa pa niya ito sa harap mo. Talagang na-experience ko na, si Suyan ay hindi lang isang player, pati pala ay isang kalokohan. Ziyang, kanina sinabi mong masakit ang iyong binti, kumusta na ngayon? Oh, dumating si ate para bisitahin ako, mas maganda na ang pakiramdam ko. Ate, ito para sa akin. Ginawa mo ito mismo. Pwede ko bang tikman? Pero, ito lahat ay maanghang na pagkain. Hindi ba tayo mong kumain ng maanghang? Ito ay niluto ng ate. At saka, hindi pa ako kumakain ng tanghalian. Sige, kumain ka na. Pasensya na, na-delay ako sa daan. Babalikan kita mamaya. Dati ay gusto kong magpadala ng pagkain, para bigyan si Yeling ng pagkakataon. Pero wala siyang reaksyon. Matagal na siyang umiinom ng lugaw. Siguro nagsawa na siya. Binibini. Bakit hindi mo siya lutuan? Hindi pa ako pumasok sa kusina sa buong buhay ko. Ngunit, para kay Yeling, maaari kong subukan. Ziyang, may kailangan pa akong gawin. Aalis na ako Oy, ate. Ang binti ko. Panatilihin. Ang aking paa, Ziyang. Ate, kung may gagawin ka, mauna ka na. Ayos lang ako. Walang problema. Pupunta ako para tawagan ng doktor para sa'yo. Para ma-check ka. Hindi ba ito makakaabala sa'yo? Hindi. Pupunta ako para tawagin ang doktor mo. Gusto pang makipagtagisan ni Yeling sa akin. Para bang nananaginip lang. Si Suyan ay para lamang sa akin. Isang marangyang hapunan na niluto ng aking kapatid na babae. Masarap. Gusto ko ito. Napakaliit na bagay lang. Kaya niyang mag-post tungkol dito sa kanyang circle of friends. Baliw. Ginoong Ye. Ito ang aming pinangangalaga ang magandang alak sa loob ng maraming taon. Para sa inyo. Kilala mo ba ako? Paano mo nalaman na apelyido ko ay Ye? Siyempre ako iyon. Ye, kapatid. Maaari bang samahan mo ako kumain? Ay, Ate Wei, bihira kang makauwi. Anong pagsama pa? Ako ang taya sa pagkain na ito. Ay. Agad siyang umuwi nang marinig na nakipaghiwalay ka kay Suyan. Kahapon lang siya bumaba ng eroplano. Ngayon, dumating na siya para makita ka. Agad siyang pumunta rito. Wala namang nangyari sa amin ni Wei Zuji. Wala talaga. Huwag kang magsalita ng ganyan. Talagang wala namang nangyari noon. Hindi ko lang alam sa hinaharap. Kapatid na Ye, kung bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Ate, huwag mo na akong biruin. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Ay, bakit hindi ka karapat-dapat? Ikaw at si kapatid na Wei ay para talaga sa isa't isa. Noong nasa kolehiyo ka pa, kung pumayag ka sa panliligaw ni Wei Zuji. Ngayon, ang mga anak nyo, ay kaya nang bumili ng toyo. Hindi mo na kailangang tiisin ang mga galit ni Suyan.
Nang makita kitang kasama sa listahan ng mga mag-aaral sa ibang bansa, hindi ako nakatulog buong gabi sa saya. Sayang at tinanggihan mo nga. Pumunta rin ako sa kumpanya ng Pamilya Su. Sa mga taon na nagpunta si Yeling sa ibang bansa, palagi kitang lihim na minamasdan. Nakita ko ang iyong engagement, nakita ko ang balita ng iyong kasal. At pagkatapos, yung video na ipinost ni Suzuan sa internet. Ano? Kain muna tayo. May trabaho si Junior Jang sa kumpanya. Umalis na siya, ang batang ito. Uuwi na rin ako. Mag-uusap tayo. May mga bagay pa akong aayusin sa bahay. Naghiwalay na kayo ni Suyan. Ano pang maaari mangyari sa bahay? Gusto ko sanang humingi ng tulong sa'yo. Bukas ng gabi, may isang charity gala para sa alahas. Gusto kitang imbitahan bilang aking partner. Parang hindi ito angkop. Kung sasama ka sa akin sa pagdalo, pwede kong imbitahan ang mga organizer na ilagay sa listahan ng mga sponsor ang pangalan ng Lena Orphanage. Alam ko, iyon ang ampunan kung saan ka lumaki. Pero huwag kang mag-overthink. Bagamat gusto kita, hindi kita pipilitin. Hindi rin siya manghihingi ng kapalit. Pero dito sa bansa, kilala lang kita. Kaya gusto kitang hilingin na tulungan ako. Sige. Sasang-ayon ako sa'yo. HMM. Nalaman na ni Ginoong Su. Kahapon, si Ginoong Jang ang kumuha kay Assistant Ye mula sa ospital. Si Ginoong Jang. Jang Junbay. Kakabalik lang niya sa bansa. Dapat lang na kumain sila. Mukhang hindi sinasadya ni Yeling kahapon. Na hindi ako makontak. Hindi siya nag-reply sa mga mensahe ko. Siguro nagkakaroon pa siya ng konting sama ng loob. Ginoong Su. Ngayong gabi ng alas 8, ay may isang charity auction. Ipagpaliban na lang natin. Kailangan kong ihanda ang kasal ni Yeling. Pero, Ginoong Su, ang charity jewelry auction na ito, pati na ang kilalang designer ng alahas, na si Wei Chen ay sumali rin. Si Wei Chen. Yung nagtapos sa Peking University. Oo, nagtapos siya sa Peking University. Ginoong Su, kilala mo siya. Siyempre, kilala ko siya. Malinaw pa rin sa alaala. Pasensya na, hindi kita matanggap. Walang problema. Hindi mo lang ako matanggap ngayon. Hindi ibig sabihin na hindi na pwede sa hinaharap. Hihintayin kita. Listahan ng mga estudyanteng mag-aaral sa ibang bansa. Hintayin mo siya. Gusto niyang hintayin siya para umalis sa ibang bansa. Hindi ko ibibigay sa iyo ang pagkakataong yan. Assistant Fan, sabihin mo kay Yeling, ngayon, ang kumpanya ay nasa panganib. Ikaw. Umaasa akong mananatili siya para samahan ako. Si Wei Chen na ito. Noong araw, nagpunta siya sa ibang bansa mag-isa. Matagal ka nang hindi bumabalik. Paano ka pa magbabalik para lang sa isang charity dinner, na ibabalik sa bansa? Ihanda mo para sa akin. Alas 8 ng gabi, dumadating ako ng eksakto. Ginoong Su, mga kahilingan para sa handaan. Kailangang magdala ng kasamang lalaki. Gusto mo ba na ipaalam ko kay Cheng Ziyang? Hindi na kailangan. Ako na ang bahala. Sige. Chen, kailan ka bumalik sa bansa? Sino ang kasama mo? Ang kasama ko ngayong gabi. Ito ba si Yeling? Hindi ba't kakahiwalay lang niya kay Suyan? Ang bilis naman, na makipag-ugnayan kay Wei Chen. Hindi ko alintana ang iniisip ng iba. Ngayon gabi, isa lang ang misyon ko, nasamahan ka sa pagdalo sa hapunan. Parang nandyan ang taong hinahanap mo. Tingnan mo nga, hihintayin kita dito. Sandali. Bakit dala mo papat ito? Sa'yo. Sanay na ako. Noon, pareho ka pa rin sa dati. Mabait at maalalahanan. Walang nabago. Bakit hindi nagre-reply si Yeling? Ano bang ginagawa niya? Yeling, anong ginagawa mo? Hindi ka ba pupunta para hanapin ang isang tao? Ikaw na ang mauna. May inaayos lang ako dito. HMM. Yeling, anong ginagawa mo? Bakit kasama mo si Wei Chen sa pagdalo sa hapunan? Ikaw ay malinaw na ang aking magiging asawa.
Hindi na ako ganoon noon pa man. Hindi naman ako pumayag na maghiwalay tayo. Hindi naman kasal ang paghihiwalay. Sapat na ang pagsang-ayon ng isa. Paano ka naging ganito kairita? At ako pa ang mas irita. Sinabi ni Suso na samahan mo siya sa hapunan. Ikaw pa nga, ang tumakbo para samahan si Wei Chen. Matagal mo na bang niloko si Suso, at nakipagrelasyon sa kanya, dahil marumi ang puso mo. Lahat ng nakikita mo ay marumi. Yu. Hindi ganoon ang tao si Yeling. Pumunta ka doon at hintayin mo ako. Opo. Bakit hindi mo ako sinamahan sa hapunan? Alam mo naman ang sagot, malinaw naman sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Sabi mo pa nga yan mismo. Ngayon, nakalimutan na ng lubusan. Noong nakaraang taon. Sa isang handaan ng mga mayayaman sa kabisera. Yeling. Anong nangyari? Hindi ka talaga makakasali sa entablado. Sa mga susunod na ganitong hapunan, hindi mo na kailangang dumalo. Hindi. Yan. Pakinggan mo muna ako. Kanina. Huwag kang harang. Noong mga panahong iyon, bigla lang akong nasabi ng mga salitang galit. Mga salitang galit. Bakit pagkatapos ng salo-salo, ay pinapayagan mong samahan ka ni Cheng Ziyang? May mga salo-salo, na kailangan ng kasama na lalaki. Ikaw ang ayaw makasama sa akin, kaya pinayagan kong si Ziyang ang pumalit. Ayaw kong dumalo. Hindi ba't dahil siya ay isang malaking bituin? Kung isasama mo siya, may prestige ka. Ano ang kinalaman ni Guan Ziyang dito? Tuwing may pagtitipon, palagi kong pinapatanong kay Zhao Ran sa'yo. Ikaw mismo ang tumanggi. Hindi naman ako kailanman tinanong ni Zhao Ran. Ano? Sabi mo, niloloko ako ni Zhao Ran. Yeling, bakit mo ako tinawagan, Zhao Ran? Hindi mo aakalaing ganito. Kahit anong plano mo, hindi mo ito nazama. May pagkakataon akong makasama si Suyan. Lumabas para dumalo sa hapunan. Anong ipinagmamalaki mo? Ito lang ang pagkakataon. Dati, ikaw ang tumanggi para sa akin. Sa napakaraming hapunan, magtatangkang sabihin mo kay Suyan. Anong mangyayari kung sabihin ko? Tingnan mo, mas naniniwala si Jisoo sa'yo, o sa akin. Bukod pa rito, sa posisyon mo, ano ang karapatan mong samahan si Jisoo? Sa pagdalo sa handaan, si Cheng Ziyang lamang, ang nararapat na tumayo sa kanyang tabi. Paano siya naglakas loob na gawin yan? Yeling. Alam mong si Zhao Ran ang nanlilinlang sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa akin? At hindi mo rin ako tinanong. Tatanungin kita, maniniwala ka ba? Noon, pinabayaan ni Zhao Ran ang sahod ko. Ano ang sinabi mo? Sabi mo sobra-sobra lang ako. Pinaniniwalaan mo si Cheng Ziyang. Pinaniniwalaan mo si Zhao Ran. Pinaniniwalaan mo lahat ng tao sa paligid mo. Pero hindi mo ako pinaniniwalaan. Alam mo ba kung gaano katagal? Ang ganitong mga araw na dinaan ko. Hindi ko alam. Suyan. Sa susunod na pagkikita, sana tayo, hindi na nagkakilala. Yeling. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Ano ang mali? Hindi ko inakala na ang sinabi ko ay makakasakit pala kay Yeling ng ganito kalalim. Hindi ko talaga sinasadya. Ano naman ang kinalaman ni Wei Chen dito? Kanina, hindi mo ba tinatanong si Yeling tungkol dito? Wei Chen. Oo. Sadyang sinamahan ni Yeling si Wei Chen sa salo-salo. Hindi niya ayaw akong samahan. Ginawa niya ito para sabihin sa akin na si Zhao Ran ay nakikialam. Nasaan si Zhang Zhenbai? Nandyan siya. Pumunta ka at sabihin mo kay Yeling na gusto kong magdaos muli ng kasal. Gusto mong magdaos muli ng kasal. Hayaan mo akong tulungan kang kumbinsihin si Kuya Ye. Oo. Ako ang may kasalanan sa pagkansela ng kasal noon. Pero ngayon, magdaraos ako ng mas marangyang kasal bilang kapalit at iimbitahan ang lahat ng mga kilalang tao sa lungsod. Kailangan mo lang akong tulungan na maibalik si Yeling. Tama na. Ginoong Su, wala ka nang kailangang sabihin. Hindi papayag si Yege. Bakit? Noong una, nang siya ay pinakagustong magpakasal, umalis ka. Ngayon gusto mo nang magpakasal. Masyado nang huli. Talaga bang huli na? Ginoong Su, sinasabi ko sa iyo, mas mabuting bitawan mo na. Kung hindi, talagang mauuwi ito sa hidwaan. Hindi na ito magiging maganda. Anong sinasabi mo? Kung hindi ka marunong magsalita, huwag na lang magsalita. Sasabihin ko sa'yo, hindi ako makikipaghiwalay kay Yeling. Yan. Sa totoo lang, hindi rin naman siya walang dahilan.
Maghanda ka na ng kasal. Sa katapusan ng buwang ito, magdaraos ako ng kasal. Ipagawa mo agad. Lahat ng bagay ay dapat pinakamahal at pinakamaganda, para sa lahat ng kilalang tao sa Beijing. Ipadala ang imbitasyon sa kasal. Ito, ang groom ay... Sino pa kung hindi si Yeling? Si Ginoong Su, aayusin ko na ito. Anong nangyari? Ang saya naman. Si Jisoo ay sa katapusan ng buwang ito, ay muling magdaraos ng kasal kasama si Assistant Ye. At ako ang inatasang mag-ayos nito. Si Suyan ay muling magdaraos ng kasal kay Yeling. Muling magdaraos ng kasal. Bakit hindi ko alam ito? Kahit na maghanda, dapat ako ang assistant na gagawa nito. Ako pa nga ang pinaka-pinagkakatiwalaan niya. Anong nangyari sa'yo? Bakit parang wala kang malay? Wala naman. May ilang dokumento pa akong kailangang ay proseso agad. Ikaw muna ang magtrabaho. Hello, Diang. Bakit mo ako tinawag, Suzong? Yeling. Sa pagitan natin, kailangan bang maging ganito ka-estranghero? Hindi ko kayang makipag-ugnayan kay Suzong. Kahit sa bahay o sa opisina, kailangan kitang tawaging Suzong. Hindi ba't siya mismo ang nagsabi nito? Aileen, ako, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Sige. Dahil ayaw mong makinig, hindi na lang ako magsasalita. Dumating ako ngayon, para hikayatin kang sumama sa akin sa kumpanya. Kailangan ba iyon? Hindi ba ako nag-resign na? May ilang proyekto na ikaw ang nag-aasikaso. Wala ka dito. Hindi matatapos ang turnover ng proyekto. Hindi lang ito ang iyong pagsisikap. Maaari mo bang tiisin na masayang ito? Ang mga proyektong ito ay nag-aksaya ng ilang taon ng aking pagsisikap. Kung hahayaan mo akong sumuko ngayon, talagang hindi ako mapapawi ng sama ng loob. Pag natapos ang proyekto, ipapaayos ko sa finance, na ilipat ang bonus sa account mo. Seryoso? Oo. Ayos. Kaya makakabili na ako ng mga regalo sa bagong taon, para sa mga bata sa ampunan. Isang araw lang naman yan. Sige, papayag ako. Pero may isa akong kondisyon. Anong kondisyon? Sabi mo nga. Kailangan kong ipawalang bisa ang kasunduan sa kompetisyon. Sige. Sang-ayon ako. Isa lang itong kasunduan sa kompetisyon. Papalambutin ko si Yeling. Kailangan ng eksenang ito. Kailangan talagang may isang pangunahing lalaki na lumabas. Mas nagiging interesante na ito. Hindi ba? Hintayin mo, magpapalit muna ako ng damit. Tunay ngang bumalik si Assistant Ye. Ayos. Hindi na kailangang araw-araw harapin ang isang grupo ng pangit na lalaki. Joran. Sikat ba si Yeling sa kumpanya? Sa kasal, iniwan ni Suzong si Yeling para tumakas sa kasal. Ngayon, may mukha pa siyang bumalik. Isang taong umangat sa pamamagitan ng pagbibenta ng katawan. Isang batang lalaki. Paano niya may iwan si Suzong? Siguradong muli siyang nagpakumbaba. Yung naging manugang na lalaki, wala nang anumang dangal. Joran. Dalhin mo ang mga taong ito sa HR. Ayusin ang kanilang pag-alis sa loob ng isang oras. Opo. Ha? Ginoong Su, nagkamali kami. Ginoong Su, pakiusap, patawarin niyo kami. Tama, Joran. Pumunta ka rin sa departamento ng tao. Ayusin ang mga dokumento ng pag-alis bago magtapos ang trabaho. Ginoong Su, may nagawa ba akong mali sa trabaho? Maaari niyong sabihin, tiyak na aayusin ko ito ng mabuti. Anong ginawa mo? Alam mo naman sa sarili mo. Yeling. Sigurado akong ikaw yun. Nagdudulot ka ng alitan kay Jisoo. Jisoo, huwag mo siyang paniwalaan. Ginamit mo ang pagiging assistant ni Suyan para gumawa ng maraming masamang bagay. Hindi mo ba alam? Ako pa rin ang sisihin mo dito. Huwag mo akong madumisan. Kung hindi dahil sa paninira mo, paano kaya pinatanggal ako ni Ginoong Su? Napakasama mo talaga. Sino ang nagbigay sa'yo ng tapang? Nainsultuhan si Yeling sa harap ko. Ate, anong nangyari? Bakit ganoon kalakas ang apoy? Dumating si Ziang. Tingnan ko kung hanggang kailan ka magiging mapagmataas. Ate. Ginoong Cheng. Papasibakin ako ni Jisoo dahil kay Yeling. Ate, bakit mo pa pinalaya si Assistant Zhao? Sigurado akong may hindi pagkakaintindihan dito. Hindi pagkakaintindihan. Tuwing may pagtitipon, hindi siya humihingi ng pahintulot sa akin. Pinagsasabi niya kay Boss So na ayaw kong pumunta. Ito ba ay hindi pagkakaintindihan? Ginagawa niya akong biktima ng workplace bullying. Kailangan ko pang lumuhad para lang bayaran ako. Ito ay tawag na hindi pagkakaintindihan. Pati ang pagkain ng kickback para sa pagsunod sa artista. Hindi ba ito isang hindi pagkakaintindihan? Ginoong Cheng, hindi ko ginawa iyon. Kuya Ye, ganito mo bang huhusgahan ang isang babae? Hindi pwede yan. Huwag mo akong iugnay sa pamilya mo. Hindi ako ang kuya mo.
Nangangahas ka bang manumpa na hindi mo ginawa ang mga kalokohan na ito? Kung hindi, kidlat at tulog ang parusa. Hindi ka ba mamamatay ng masama, ikaw? Joran, pinapapagluhod mo si Yeling sa iyo. Si Yeling ang aking fiancé. Inilagay kita bilang kanyang assistant manager para tulungan siya, hindi para apihin mo siya. Assistant fan. Opo, ipagbigay alam sa investigation team na imbestigahan ang korupsyon ni Joran. Agad na iuusig kapag natuklasan. Opo. Yeling. Dahil sa iyo lahat ito. Guardia. Ate. Medyo padalos-dalos si Assistant Zhao, pero sobra naman ang ginawa ni Yeling. Siya. Si Ziyang. Palagi kang nakikipag-usap sa kanya. Binigyan ka ba niya ng kahit anong pabor? Oh. Sabi ni Yeling. Kumukuha siya ng kickback para magpa-fan. Ikaw ba ang sinusundan niya? Ako. Ate. Natakot lang akong maloko ka, at magkamali ng pagkilala sa isang mabuting tao. May mga mata naman ako. Ang ganitong mga salot. Dapat matagal nang tinanggal sa kumpanya. Yeling. Sumama ka sa akin sa opisina. Ziyang. Hindi ka pa magaling, umuwi ka na. Si Suyan ay tumanggi sa akin para kay Yeling. Hindi siya kailanman ganyan sa akin dati. Baka dahil kanina sinabi ko ng magagandang salita para kay Joran. Nagsabi ng ilang magagandang salita, gusto na ni Jisoo at ni Assistant Ye, na muling magdaos ng kasal. Sinong kasal? Siyempre, ang kasal ni na Jisoo at Assistant Ye. Huwag nang magpaligoy-ligoy, magsimula na tayo sa trabaho. Yeling. Hintayin mo ako. Marami akong paraan para hindi matuloy ang kasal mo. Hindi ka magpapakasal. Bakit hindi mo pinapasok si Cheng Ziang? Sabi mo, bakit? Aileen. Nagbitiw ako sa trabaho. Tanggalin si Joran. Lahat ito para sa'yo. Tunay akong gustong magkaayos tayo. Pasensya na. Ayokong tanggapin ang iyong paghingi ng tawad. Aileen. Hindi ko talaga alam ang ginawa ni Joran. Kung alam ko sana, matagal ko na siyang pinatanggal. Huwag kang mag-alala, hindi na mauulit ang ganitong bagay sa kumpanya. Kung hindi ka pa rin kampante, maaari kitang itaas bilang pangkalahatang katulong. Pagdating ng panahon, walang sino man ang mang-aapi sa'yo. Nagawa na ang pinsala. Sa isang iglap, nagbigay ka lang ng pangako, para lang makuha ang aking patawad. Ganun lang ba ako kasahol, Yeling? Hindi ko. Hindi ko kailangan ng mga paunang bayad na ibinibigay ninyo. Kaya mula ngayon, gusto kong magpanggap na hindi tayo magkakilala. Aileen. Huwag kang umalis. Alam ko. Mali ang pagkansela ng kasal. Ngunit, naghanda na ako ng bagong kasal. Kapag ikinasal tayo, ako na ang iyong asawa. Hindi ba't ito ang gusto mo mula pa noon? Ako ang nagpasimula ng paghihiwalay. Hindi ito kailanman tungkol sa kasal, kundi. Sige na nga. Kalilimutan na ang tungkol sa kasal. Maghiwalay na tayo, tapusin na ito ng tuluyan. Aileen. Ayoko nang maghiwalay. Saan ba ako nagkamali noon? Sabihin mo lang, babaguhin ko lahat. Sa katapusan ng buwan, magdaraos tayo ng kasal muli. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Maniwala ka pa sa akin. Okay lang ba? Bakit hindi mo sinabi agad? Ginoong Su, may nangyaring masama. Nahulog si Ginoong Cheng mula sa hagdan. Ano? Nasaan si Ziyang? Dalhin mo ako agad. Si Cheng Ziyang na naman ang may gawa nito. Ayos lang. Sanay na ako sa 8 taong ito. Nakakatawa lang. Kanina nga, napaniwala ako ni Suyan, na gusto kong ipagpatuloy ang aming pagsasama. Cheng Ziyang. Salamat sa iyo. Salamat sa pagbagsak ng aking mga ilusyon. Nawasak din ang huling hibla ng damdamin namin ni Suyan, na mayroon pa. Suyan. Tapos na tayo. Wala na tayong pag-asa sa buhay na ito. Ate. Ang aking binti. Ayos lang ba, Ziyang? Isusugod kita sa ospital. Sabi ni Mr. Cheng, malala ang pagkakadapa niya. Dagdag pa ang mataas na lagnat at pagkalito dulot ng sipon. Kailangan pa niyang ay-obserbahan ng ilang sandali. May mga papeles pa na kailangang ayusin. Sige, ako na ang gagawa.
Huwag ka nang magpanggap na natutulog. Nasa opisina pa si Yeling. 我可不想让姐姐这么早回去。 Kung ganyan, hindi naman solusyon ang magpanggap na may sakit. Hindi ito makakatulong. Narinig ko na kasi, si Yeling at si Suyan ay magpapaulit ng kasal. Si Suyan ay dahil kay Yeling. Humihil siya ng bala para sa kanya, kaya pumayag siya sa kasal na ito. May utang na loob si Yeling kay Suyan. Ikaw rin ay may utang. Subukan mo pang magsikap. Baka ang pipiliin ni Suyan ay ikaw na. Gagawa ka ba ng isang aksidente sa sasakyan? Pagkatapos ay lumitaw at iniligtas si Ginoong Su ng Su Group. Ang kasalukuyang fiancé ni Ginoong Su ay isang ampun lamang ng pamilya Su. Dahil siya ang tumanggap ng bala para sa kanya, kaya sila nag-engage ni Ginoong Su. Kung may utang din ako sa kanya. Dahil sa pangyayaring ito, naging tagapagligtas ako ni Suyan ng maayos. Nagbayad ako ng napakasakit na kapalit, samantalang si Yeling ay tinamaan lang ng bala. Ano ang meron siya para makipagtalo sa akin tungkol sa ate? Pero ang totoong nagligtas kay Suyan noon, hindi ikaw iyon. Sabi ng ate, ako iyon, ako yun. Kaya dapat magmadali ka, na makuha ang puso ni Suyan. Sa tingin ko, hindi biro ang nararamdaman niya para kay Yeling. Hindi pa ba gumising si Ziang? May trabaho pa ako sa kumpanya, uuwi na ako. Ingatan mo siya, ha? Ginoong Su. TSK, si Ziang ay maayos naman. Bakit siya mangungulong? Narinig ko na naroon din si Assistant Ye sa kumpanya. May nangyari talaga dito, di ba? Pagkatapos ng lahat, tinulak ni Assistant Ye si Ziang noon. Sa tingin mo sa akin, dalawang pangungusap lang ang kailangan para ako'y mapag-away. Ang tungkol kay Yeling, wala kang karapatang pakialaman. Wala ka ring karapatang husgahan. Ginoong Su, hindi iyon ang ibig kong sabihin, kundi dapat mong malaman kung ano ang nararamdaman ni Ziang para sa iyo. Itinuturing ko si Ziang bilang isang tagapagligtas. Ang aking kasintahan ay si Yeling. Siya lamang ang pwedeng maging kasama ko, Ginoong Su. Gusto mong linawin ang relasyon mo kay Ziang, at maghiwalay na kayo. Ako si Suyan, sa usapin ng damdamin. Hindi ako isang taong mabagal makaramdam. Alam kong gusto ako ni Cheng Zipin. Alam ko rin na nag-aaway sila ni Yeling dahil sa akin. Hindi ako nakikialam, dahil alam kong mapagbigay si Yeling. Hindi ako nag-aalala. Kahit na nasisiyahan din ako, na nagseselo si Yeling para sa akin. Pero, hindi ko na siya dapat palinlangin, tungkol sa relasyon ko kay Cheng Ziang. Tama. Malapit na akong makasama si Yeling. Muling gaganapin ang kasal. Ayokong mangyari muli ang aksidente ni Cheng Zijing, na may kinalaman sa sasakyan. Ate, huwag kang magpakasal sa kanya. Ate, lahat ng kaya ibigay ni Yeling sa'yo, kaya ko rin. Pakiusap, huwag kang magpakasal sa kanya. Huwag mo akong ihiwalay sa kanya. Sige ba? Hindi ko kayang mawala si Yeling. Kung gusto kong magkaayos kami ni Yeling, kailangan kong putulin ang ugnayan sa'yo. Ate, gusto ko lang na manatili sa tabi mo. Hindi ako humihingi ng iba pa, kung hindi pumayag si Yench. Kaya kong lumuhad sa harap niya at humiling. Ginoong Su, hindi makikipagtalo si Ziang kay Assistant Ye. Ang tanging lalaki sa tabi ko ay si Yeling. Ziang, umalis ka. Lahat kayo, umalis. Siguradong may sinabi si Yeling sa kapatid. Kung hindi magiging ganito ka, walang awa ang kapatid. Yeling, gusto kong mamatay ka. Hoy, kapatid Ye, bumalik ka sa Su Company. Hindi mo ba nilambat ang puso mo para bumalik? Hindi mo ba nilambat ang puso mo para bumalik? Hindi ako nagsisisi. Bumalik lang ako para ipasa ang ilang proyekto sa kumpanya. Sapagkat ang mga proyektong ito, hindi lang puso't pawis ko ang nakapaloob dito. Hindi ko naman pwedeng basta iwan lang ito. Ganun pala. Akala ko naman ay magpapasaklolo ka na naman. Babalik ka sa apoy na iyon ni Suyan. Ganito ba ang tingin ninyo sa akin? Na ganoon ako kababa. Pero Kuya Ye, mukhang seryoso si Suyan ngayon. Parang totoo siyang may gusto sa'yo. Nagsama kami ng 8 taon. Sanay na lang siya sa presensya ko. Hindi lang niya matiis na umalis ako. Pagkatapos ng ilang panahon, maiintindihan din niya. Yege, mabuti na lang at naiisip mo na. Ang magandang kabayo ay hindi bumabalik sa dating pastulan. Sa totoo lang, sa tingin ko ay maganda si Wei Zuji. Sige na, sige na, sige na. Ginoong Su,
Ito ang ebidensya ng kapabayaan ni Zhao-ran. Sa mga nakaraang taon, hindi lang niya pinutol ang sahod ni Assistant Ye, kinain pa niya ang pondo ng proyekto nito, at ang kanyang bonus sa katapusan ng taon, pati ang kanyang pangunahing sahod, buwan-buwan ay may diskwento naman. Pero, tuwing kaarawan ko, sa panahon ng piyesta, ang mga regalo ni Yeling ay hindi mura. Kaya pala, karaniwan, iyon lang ang mga damit niya, wala siyang kahit isang branded. Akala ko pa siya ang may kasalanan. Nakatanggap ka na ng sahod, bakit hindi ka bumili ng ilang magandang damit? Saan mo ginastos ang sahod mo? Sapat na ang mga ito para sa iyo. Kung magsuot ka ng ganito, paano ka sasama sa akin sa hapunan? Terra. Ginoong Su. Mayroon pa ditong CCTV footage. Bakit mo binawasan ang sweldo ko? Alam mo naman kung bakit. Kailangan mong magpaliwanag ngayon. Gusto ko lang kasi kitang hindi gusto. Ano ba? Gusto mo ng sahod? Hampasin mo na lang ang sarili mo. Hampasin mo hanggang maging kontento ako. Bibigyan kita ng sahod. Paano? Hindi ka ba natatakot na sasabihin ko kay Suyan? Sige, subukan mo. Sino kaya ang paniwalaan ni Boss Su? Ikaw ba o ako? Akala ko malakas ka, pero ganito lang pala. Mas mahina pa sa babae. Kung meron ka lang kaunting hiya, umalis ka na sa grupong Su. Ikaw pa ang gusto pang maging tagapagmana ng Su. Akala mo ba talaga, na mahal ka ni Ginoo Su? Bumagsak ka lang sa klase mo. Hindi may kukumpara kay Cheng Ziyang. Sobrang. Tinamaan niya si Assistant Ye ng 10 minuto. Ipagbigay alam sa legal department. Mang-alap ng ebidensya. Kasuhan siya ng todo. Sobrang nasaktan na ako. Si Suyan ay gusto pang kasuhan ako. Siyang talagang mahalaga kay Suyan si Yeling. Bakit hindi ko ito nakita noon? Talagang nabalot ako ng mantika. Tapos na. Ngayon, tapos na ang lahat. Noong una, kinuha ko si Zhao-ran. Una, dahil pinahalagahan ko ang kanyang kakayahan sa trabaho. Inisip ko na matutulungan niya si Yeling. Pangalawa, dahil sa tingin ko siya ay isang black belt sa taekwondo na kayang protektahan ako. Hindi ko inasahan na ang pagpili ko ay magiging dahilan para mapahamak ng husto si Yeling at maranasan niya ang napakaraming paghihirap. Ilang taon na ang lumipas. Paano niya ito napagtiisan? Akala ba niya hindi ko siya susuportahan? Kaya hindi siya nagsalita kahit isang salita sa akin. Pagbalik ko sa kumpanya, gusto kong makita si Yeling. Opo, Ginoong Su. Tapos na ang trabaho. Dapat na rin akong umalis. ₱500,000 ang pumasok. Simula ngayon, ako si Yeling, at si Suyan, at pati ang buong pamilya Su, ay wala nang kinalaman sa akin. Yeling. Ikaw nga talaga yan, Yeling. Galing ka sa Su Corporation, hindi ba't pupunta ka para makipagkasundo kay Jisoo, tapos pinaalis ka na lang nila? Dahil tumakas si Cheng Ziyang sa kasal para kay Jisoo, naging katawa-tawa ka na noon pa man. Bakit ka pa nagmamagaling dito? Yeling. Dahil magkaklase tayo. Paano kung maging driver mo ako? Magiging driver mo ako. Nagalit ka sa Su Corporation. Walang tao sa buong lungsod ng Jing ang magtatanggap sa'yo. Halika, maging driver ko. Para akong nag-aalaga ng aso. Kumusta? Gusto mong mag-alaga ng aso? Tigilan mo na, Kuya Ye, tigilan mo na. Palitan kita ng isang sikreto, tungkol kay Cheng Ziyang. Sabi. 5 taon na ang nakalipas, taunang pagpupulong ng Su. Pumunta ako sa banyo, nadinig ko si Cheng Ziyang na tumatawag. Sabi niya umalis si Suyan ng 10:00 sa kumpanya. Sabihan mo silang maghanda doon. Kapag nagtagumpay, magpapadala siya ng pera o kung ano paman. Pagkatapos ay narinig ko na naaksidente si Suyan. Ang taong sumagip sa kanya ay si Cheng Ziyang. May ebidensya ka ba? Gusto mo bang sabunutin? Huwag mo akong saktan.
Sabi ko, wala akong ebidensya. Pero nung huli, nagkulang ako sa pera. Kaya ginamit ko itong bagay para takutin si Cheng Ziyang. Niloko ko siya na may naitago akong video. Nangamba siya kaya binayaran niya ako. Kuya Ye, kung hahanapin mo si Cheng Ziyang para magtanong, huwag mo sana akong isisi. Kahit si Suyan ay hindi pa natuklasan ni Wu Duo, baka ang bagay na ito, may mga nakatagong palatandaan pa. Ang driver na gumawa ng aksidente ay nakakulong ng 3 taon, dapat ay pinakawalan na siya ngayon. Kailangan kong pag-isipan ito ng mabuti, kung paano ko maipapakita ang aking kawalang sala, tungkol naman sa utang ni Cheng Ziyang. Kailangan kong singilin siya. Halo, Jiang Junbai. Magkita tayo. Sige, pupunta na ako agad. Ate Wei, bakit ka nandito? Bakit hindi mo ako tinatanggap? Hindi. Ano, umupo ka na. Oh, ako muna ang mag-aayos ng makeup, kayo muna ang mag-usap. Paano mo napatawag si Wei Zuji? Binalaan kita ha. Huwag mo akong gawing dahilan para magpalit-palit ng magkasintahan. Kailangan ko pa ba yan gawin? Sige na, usapan na natin ang seryoso. Gusto kitang pakiusapan ng isang pabor. Ang ibig mong sabihin ay, gusto mong hanapin ang tsuper na iyon para patunayan ka. Oo. Ito ang numero ng telepono ng tiyuhin ko. Nagtatrabaho siya bilang tagapamahala sa pamilyang Guan. Narinig ko mula sa kanya, na balak ng pamilyang Guan na lumipat pabalik sa lungsod ng Beijing. Mayroon silang, isang paboritong dalaga. Ngunit ang pamilya Guan, ay marami ng napag-initan sa lungsod ng Jing. Gusto nilang kumuha ng isang malakas na bodyguard, na palaging magbabantay sa kaligtasan ni Miss Liu. Hindi mo ba sinabi sa akin noong nakaraan, na naibalik mo na ang iyong lakas? Naisip ko, bakit hindi natin samantalahin ang pagkakataong ito, na mag-apply ka bilang bodyguard? Gamitin ang impluensya ng pamilya Kwan, para malaman, kung sino ang nasa likod ng driver na iyon. May mas madaling paraan. Sabi, humingi kay Suyan. Humingi kay Suyan. Naghiwalay na kami. Oo, naghiwalay na kami. Pero ayaw niyang bitawan. Kung gusto mong tuluyang makawala sa kanya, mas mabuti pang gamitin mo rin ang pamilya Guan. Ano ang gusto mong gamitin? Naghahanap ka ba ng trabaho? May bakante sa kumpanya ng kaibigan ko. Kung kailangan mo, pwede kitang tulungan. Kung hindi talaga si Suko si Suyan, baka masira niya ang mga kumpanyang iyon. Mas mabuti pang huwag na akong makialam. Oh, tikman mo ito. Naalala ko na ito ang paborito mong kape, noon pa man. Wait, naaalala mo pa ba? Siyempre, naaalala ko. Ikaw kasi ang male god. Noon, maraming mga babae sa paaralan. Ang lihim na nagmamasid sa'yo. Pero nakikita nilang nakatuon ka kay Suyan. Sa lalim ng damdamin kay Suyan, walang sino man ang naglakas loob na makialam. Lahat iyon ay nakaraan na. Oo, tapos na ang lahat. Kaya kailangan mong tumingin sa hinaharap. Basta't lumabas ka, maaari mo nang isaalang-alang ako. Basta't bigyan mo ako ng pagkakataon. Maaari na akong makipagkumpetensya ng patas kay Suyan. Alam ko, hindi ka pa handa ngayon. Magsimula muli. Ngunit, magsimula muna tayo bilang magkaibigan. Oo, pareho tayong magkaibigan. Yeling, hindi pa man naghiwalay ang ate ko. Ikaw ay nang-ahas na lihim na, makipag-date sa ibang babae. Nang-ahas kang magtaksil sa ate ko. Tingnan natin kung paano ka mamamatay. Tapos na ang meeting. Puntahan mo si Yeling para pauwiin. Ginoong Su, umalis na si Assistant Ye. Ano, umalis na siya. Umalis siya bago pa ako makatapos ng trabaho. Siya. Noon, kapag nag-overtime ako, palagi siyang kasama ko. Ito ang unang beses. Ate, si Yeling ay may kasamang ibang babae, na may ginagawang kalaswan. Sila ay sumakay sa isang sasakyan. Tiyak na pupunta sila sa motel. Ano? Sila ay sumakay sa iisang sasakyan. Tiyak na pupunta sila sa motel. Ano? Si Yeling at Wei Chen, kailan sila naging ganito kalapit? Hindi pa tayo naghiwalay, pero nakikipaglandian na siya sa ibang babae. Suriin ang lahat ng hotel sa Jing City. Tingnan kung saang hotel nag-check-in si Yeling. Sige. Sino yan? Si Suyan.
Hindi mo sinasagot ang tawag ko. Hindi mo pa rin ako sinasagot sa WeChat. Nasa kayo ba ni Wei Chen? Pinapadala mo ba ang mga tao para sundan ako? Hindi pa tayo naghiwalay. Ikaw pa rin ang fiancé ko. Kung gusto mong humanap ng babae, sabihin mo lang sa akin. Hindi ko papayag ang humanap ka ng ibang babae. Magkaibigan kami ni Wei Zuji. Hindi ito katulad ng iniisip mo. Yelin. Sawa ka na ba? Kung sawa ka na, lumabas ka na. Hindi ka welcome dito. Sawa ka na ba? Yelin. Hindi ako bibitaw. Sawa ka na ba? Yeling, hindi ako bibitaw. Yeling, ito ba ang lagi mong gusto? Ngayon, ayon sa gusto mo. Lumabas ka. Lumabas. Bakit mo ako tinanggihan? Si Wei Chen ay pwede. Bakit hindi ako pwede? Ano bang wala sa akin na mayroon siya? Iniiwan kita. Umalis ka. Hindi ako aalis ngayong gabi. Alam mong sobrang gusto mo ako. Iyon ay nakaraan. Naghiwalay na tayo. Ayaw ko na. Isuot mo na ang damit mo. Mabilis. Umalis ka na. Bakit mo ako Gina ganyan? Nag-cancel lang ako ng kasal. Hello, Ginoong Chin. Gusto kong mag-apply bilang bodyguard ng pamilya Guan. Guwapo. Kahapon, may nagreklamo sa mga may-ari sa ibaba, na nagreklamo ka ng istorbo. Kailangan mong mag-ingat. Ako ang istorbo. HMM. Sige, alam ko na. HMM. Magandang araw. Ako ang kapitbahay sa tabi. Nakaabala ako sa iyo kagabi. Talagang pasensya na. Bakit ikaw? Gusto ko dito. Kahapon lang, binili ko na ito. Oy, kung lalabas ka, PayPal AS ko ang mga nakatira sa ibaba, sa komunidad. Suyan, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Huwag kang masyadong kabahan. Gusto ko lang nasamahan mo ako sa agahan. Kahit na tinanggihan ko ito ngayon, hindi ba gagamitin ni Suyan ang ibang bagay? Para bantaan ako. Dapat matagal ko nang ginawa ito. Naatali ka sa akin. Tungkol sa iyong mga iniisip, hindi ito mahalaga. Kumain ka na. Nainom mo na ba ang sopas na ginawa ko? Naging maganda ba ang pakiramdam mo pagkatapos? Hindi ka ba palaging naghahanap ng regalo? Ito ang regalo na dinala ko mula sa ibang bansa, noong nakaraang beses. Alam ko, hindi ako naging masyadong maalaga sa iyo noon, pero huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, tiyak na magiging mas mapag-alaga ako sa iyo. Gagamitin ko ang aking mga konkretong aksyon, upang patunayan ito. Noon, pinagsikapan kong makuha. Ngunit ngayon, hindi mo gusto. Hindi na ito kailangan. May kailangan pa akong gawin. Aalis na ako. Ginoong Su, may isa pang kulong sa kumpanya. Kailangan mong dumalo. May mga bagay pang dapat gawin sa kumpanya. Aalis na ako. Sa loob ng ilang araw, may taunang pagpupulong ang kumpanya. Sana ay samahan mo ako. Bili ka lang kung ano ang gusto mong bilhin. Walang limit ang card na ito. Hindi ko kailangan, may sarili akong pera. Hindi mo matatanggi ang aking puso. Sobrang mapilit si Suyan ngayon. Ako rin. Hindi ko alam ang gagawin. Kamusta na ang paghahanda sa kasal? Ipadala ang imbitasyon sa lalong madaling panahon. Oo. Ginoong Ye, nakita na namin ang iyong resume. Kailan ka magkakaroon ng oras para makapanayam sa bahay ng Guan? Sasagutin ba natin ang pagkain at tirahan? Oh, hindi. Hindi, sapat na ang lahat. Ipapaabot ko ang iyong pangangailangan sa itaas. Ngayon, hindi na maipaliwanag kay Suyan.
Ito na lang ang pagkakataon kong makaalis kay Suyan. Ano? Bakit ka nandito? Inutusan ako ni So na samahan ka bumili ng damit, Assistant Ye. Alam ko na may hidwaan ka kay Ginoong Su, ngunit wala rin akong magagawa. Pakiusap, naiintindihan ko. Ikaw rin ay isang masugid na manggagawa. Huwag kang mag-alala, hindi kita mahihirapan. Sandali lang. Asistante Ye, anong ginagawa mo? Taunang pagpupulong, HMPH, ayoko niyan. Basta't nandyan si Cheng Ziyang, alam niyang may paraan para hindi ako makapunta. Terror na. HMM. Bakit ang kapal ng mukha ni Yeling? Noong nakaraan, umalis si ate sa bansa. Ang tanging binibili niya sa akin ay regalo. Kailan naman siya, Yeling, magkakaroon ng pagkakataon? Siguradong siya yung mapilit na nakikisawsaw, na nananligaw kay ate. Sinabi ni Ian na samahan niya ako sa company annual party. Siniyahan niya ako ng damit na susuotin. Ang ganda, di ba? Attending the annual meeting. Huwag mong asahan si Yeling. Nandito ako. Hindi niya kailanman makukuha ang alok ko. Anong nangyari? Ate, bakit hindi mo ako sinasagot? Busy ako eh. Walang anuman. Sige, tatapusin ko na. Ate. Sabi ng doktor, makakalabas na ako ng ospital sa Biyernes. Narinig ko na magkakasama ang kumpanya para sa tao ng pagpupulong. Maaari pa ba akong makasama sa mga dati kong paraan? Para sumama sa iyo? Hindi na. Pinapayagan ko si Yeling na sumama sa akin. Anak ko. Sinasabi ba ni Yeling sa harap mo? Ano ang sinabi niya? Noong nakaraan, ako ang lagi kong kasama. Alam mo iyon. Gusto ko lang na makasama ang ate ko. Hindi ba niya ito pinapayagan? Anong kinalaman ni Yeling dito? Si Yeling ang aking kasintahan. Dapat siyang makasama ko. Noon, ako ang hindi nag-isip ng mabuti kaya kita dinala. Hindi na mangyayari ulit. Busy ako, tatawag na ako. Hindi na ako isasama sa susunod. Hindi ka isasama ni Ginoong Su sa taunang pagpupulong. Maaari tayong mag-isip ng ibang paraan. Ikaw at ang kapatid na babae ni Ginoong Su. Hindi ba't maganda ang relasyon nyo? Baka pwede mo siyang tanungin. Azuan. Taunang pagpupulong ng Su. Maaari mo ba akong tulungan na makakuha ng imbitasyon? Kaya ba ni Cheng Ziyang? Sinadya ko pang mag-post sa social media. Bakit hindi pa siya dumating? Naghahanap pa ng gulo kay Suyan. Sa mga susunod na taunang pagpupulong, ikaw na ang sasama sa akin. Ang iyong hairpin. Hindi ito ang regalo mo sa akin. Para sa ikalimang anibersaryo, di ba? Sayang naman. Noong araw, sumama ka kay Cheng Ziyang sa ibang bansa. Naging pabaya ako noon. Pasensya na, hindi na uulitin pa. Sisiguraduhin ko sa'yo, ikaw lang ang nasa puso ko. Pero kapag may problema si Cheng Ziyang, pareho ka pa rin ng dati. Ako, mayroon nang magpapakilala kay So sa stage. Sandali lang, babalik agad ako. Sige. Talagang bihira ang ganito. Ako lagi ang kasama sa pagdalo sa taunang pagtitipon ng pamilya. Si Ye ay first time sumali, di ba? Come, Ziyang. Cheng Ziyang. Inaasahan ko ang performance mo. Sige, sirain mo na ang taunang pagtitipon. Si Yeling ay mukhang mali ang gamot ngayon. Bakit nang makita niya ako ngayon, hindi siya kumilos? At ngumiti pa. Siguro may sakit siya. Bakit kayo nandito? Ate, ako rin ay isang maliit na shareholder ng kumpanya. Bakit hindi pwede pumunta? Pwede kang pumunta. Bakit mo siya dinala dito? Hindi pa ba gumaling ang hita ni Kuya Ziyang? Sama-sama kaming pumunta para maglibang. Ate, gusto ko lang makita ka. Akala ko hindi ko siya makikita. Huwag kang magalit, okay? Kung ayaw ni Kuya Ye na makita ako, uuwi na lang ako. Ay. Ate, si Gech Ziyang, pero nagka-broken leg siya para iligtas ka. Ngayon, ganyan ka, makakabawi ka ba sa kanya? Sige, bantayan mo yang walang silbi. Kung ayaw mo, ako na ang susunod. Basta't si Gech Ziyang lang ang kilala kong magiging bayaw. Huwag ka bang tatakbo? Sasamahan kita.
Ate, hindi maganda ang nangyari. Si Ziyang ay nasa parking lot, binugbog ng isang fan. Malubhang nabali ang kanang binti. Ano? Suyan, si Suyan. Mukhang kapag may problema si Cheng Ziyang. Hindi ka mapigil ang pumunta agad sa kanya. Yeling, magising ka na sa katotohanan. Ang unang pagpipilian ng ate ko, lagi si Ziyang. Hindi ka kailanman makakatulad niya. Mukhang mahilig kang magpakita ng suporta kay Cheng Ziyang. May crush ka ba sa kanya? Anong sinasabi mong kalokohan, kung hindi ako nagkakamali? Yung damit na nakatago sa ilalim ng kama ay kanya, di ba? Totoo, gustong gusto kita. Sayang, napakagaling ni Cheng Ziyang. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Basta makasama ka ng tahimik, sapat na makasama ka. Ikaw. Wala akong oras para sa mga ganyang problema mo, ngunit pinapaalalahanan kita, huwag mo akong galitin. Ziyang. Ginoong Su, ang kanang binti ni Ginoong Cheng ay dati nang nasugatan. Kailangan mong magpahinga ng mabuti ngayon. Kung hindi, sa susunod, talagang mawawalan na ng silbi ang binti na ito. Ate, gusto kita. Ano ang nangyari sa tao ng kulong ni Su? Bakit si Ziyang ay nasaktan ng walang dahilan? Nagtatanong ka ba sa akin? Wala akong ganun. Ikaw ang manager. Hindi mo maipagtanggol ang artista. Paano ka pa manggahas na magtanong sa akin? Kung ayaw mo na, umalis ka na. At saka, bakit tuwing kasama ko si Yeling, si Ziyang ay nasasaktan? Isang beses aksidente, pero palagi na lang ganito. Ibig sabihin, sinasadya na ito. Dati akala ko si Cheng Ziyang at si Yeling, walang hidwaan sa interes. Hindi ko gagawin yan. Pero ngayon, bigla na lang niyang sinabing gusto niya ako. Lahat ng mga pagkakataong ito ay nagiging makatwiran na. Siya yon. Sinisira niya ang relasyon namin ni Yeling. Dongju, huwag mong isipin na hindi ko alam. Alam ko ang mga ginagawa mo sa likod. Kung magpakatanga ka pa, Cheng Ziyang, gumagawa ng mga bagay na hindi dapat gawin. Alam mo ang magiging resulta. Pasensya na, Suso. Sisiguraduhin ko, hindi na mangyayari ulit ang ganitong bagay. Nandito pa rin si Yeling sa handaan. Akala ko lang na para sa kanya. Iniwan ka na naman mag-isa sa handaan. Yeling. Si Cheng Ziyang naman ang nakaharang sa pagitan mo at ni Suyan. Nagsimula ng makialam, di ba, Bai Xinglan? Bakit nandito ka? Inimbitahan ako sa annual meeting ng Su family para mag-perform. Ngayon, ikaw na isang malaking star. Kailangan din bang ganitong klase ng pagtatanghal? Kung hindi dahil kay Cheng Ziyang, hindi ako mapapahamak sa ganitong sitwasyon. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako muling mang-aakit kay Suyan. Yung pagkakataong iyon ay dahil kay Cheng Ziyang lang. Pinilit niya akong umabot sa ganito, kaya't napilitan akong gawin iyon. Yeling. Gusto kong makipagtulungan sa iyo. Ganap na pabagsakin si Cheng Ziyang. Wala akong interes. Bakit? Inilapit ko na si Wu Duo sa iyo. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Si Wu Duo ay inihanda mo. Bakit siya napakaswerte? Saktong nandyan sa ilalim ng kumpanya mo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto kong ibalik mo ang puso ni Suyan. Pakakasalan mo siya. Tumakas si Suyan mula sa kasal para kay Cheng Ziyang. Ngayon, umalis siya sa taunang pagpupulong para kay Cheng Ziyang. Bakit mo naiisip na, maaari ko pang makuha ang puso ni Suyan? Ting. Nakuha ni Cheng Ziyang ang simpatsya ni Suyan. Dahil lang iyon sa niligtas niya si Suyan. Kung ang pagligtas niya kay Suyan ay isang kasinungalingan lang. May ebidensya ka ba? Siyempre, mayroon akong ebidensya. Pero bakit ko ibibigay sa'yo? Ano ang gusto mo? Gusto ko ang resources sa entertainment industry ng Su family. Pagkatapos niyan, muling mapapanalo mo si Suyan. Muling magiging sikat na artista ako. Anong tingin mo sa alok na ito? Ayoko makipagtulungan sa'yo. Bakit? Alam ko na nag-iimbestiga ka rin tungkol sa aksidente. Hindi ba't gusto mo ring maibalik si Suyan? Nag-iimbestiga ako sa aksidenteng iyon. Dahil ayokong magdala ng pasalin kay Cheng Zi ang habang buhay. Ngayon, kahit si Suyan ay ayaw na. Ano pang maibabalik ko? Si Yeling ay sobrang mahilig kay Suyan. Ngunit hindi na siya gusto. Yeling, ipapakita ko sa iyo ang aking sinseridad.
Ginoong Ye, congratulations sa pagdaan mo sa interview. Pakiusap, pumunta ka sa tahanan ng pamilya Kwan sa loob ng 3 araw. Sige, salamat sa iyo, Ginoong Jiang. Assistant Ye, naghihintay sa iyo si Ginoong Su sa ibaba. Nasa ibaba si Assistant Ye, hinihintay ka ni General Manager Su. Matapos ihatid ni General Manager Su si Cheng Ziyang sa ospital, agad siyang bumalik, walang 1 minutong nagtagal. Naghihintay siya sa ibaba na makauwi ka. Sa anumang kaso, ilang araw na lang, at maaari na tayong magpaalam kay Suyan. Ngayon, wala namang dahilan para magdulot ng gulo. Magtiis na lang muna tayo para mapanatili ang kapayapaan. Sige na. Umuwi ka na. Tingnan mo nga, alin ang mas gusto mo? Anong ginagawa mo? Itong mga disenyo na ito, tingnan mo kung alin ang mas gusto mo. Sa kasal, iso ang iso mo. Kung pareho kayong gusto, magpapalit-palit ka lang. Oh, nakapili na ako ng lugar ng kasal. Mas marangya pa kaysa dati. Yung estilo, ikaw pa rin ang gusto, at pati ang imbitasyon. Ikaw lang ang nagsulat noong nakaraan. Ngayon naman, inimbitahan ko ang lahat ng mayayamang pamilya sa Beijing. Pwede tayong magsulat ng sabay. Ayaw mo ba nito? Suyan. Sabi mo na, hindi ako pakakasalan. Kaya habang hindi pa naipapadala ang imbitasyon, kanselahin na lang. Bakit ayaw mong magpakasal sa akin? Hindi ba't ito ang gusto mo sa loob ng 8 taon? Noon, gusto ko ito, pero ngayon, ayaw ko na. Bakit ayaw mo na? Binilangan mo ako ng 8 taon, ngayon sasabihin mong ayaw mo na, dati. Iniwan mo ang pagkakataong mag-aral sa abroad para sa akin. Uminom ka ng gamot na lihim para sa akin. At tumanggap ng bala para sa akin. Anong klaseng bagay to? Para kang nagpe-play lang ng papel, di ba? Ano ang ibig mong sabihin na nag-aartista ako? Mahal kita ng buong 8 taon. Kaya kung magpanggap ng 8 taon, ako. Hindi ko yun ibig sabihin. Suyan, kailan mo ba maiintindihan? Ang kasal ay nangangailangan ng 2 tao upang sabay na alagaan ang relasyon. Sa pagitan natin, wala man lang tayong tiwala. Bakit pa tayo magpapakasal? Wala na tayong tiwala sa isa't isa. Kailan ba ako hindi nagtitiwala sa iyo? Naniniwala ka ba sa akin? Sa accident noong 5 taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon, nagdududa ka pa rin sa akin. Noong una, para kay Cheng Ziyang, dumating ka para tanungin ako, nagtitiwala ka ba sa akin? Yung nangyari 5 taon na ang nakalipas. Yan ay isang hindi pagkakaintindihan. At nahuli na rin ang driver. Lalo na't bigla ang nangyari ang insidente. Dumaan lang ako para tanungin ka. 5 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ito. Huwag mo na itong pag-usapan. Bakit hindi ko ito pag-uusapan? Nasa dilim ako sa lahat ng ito. Nagdusa ako ng 5 taon ng pagdududa. Ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag ang katotohanan. Paano ko maipapakita ang aking pagiging inosente? Kailangan mo munang ipakita ang ebidensya, di ba? Hindi mo naman ako pwedeng gawing palabas dito, di ba? Hindi ko yan ginawa. Anong ebidensya ang hahanapin ko? Ano ang dapat mong patunayan? Paano mo gustong sabihin ko? Sasabihin mo bang pinainom kita ng lihim na gamot na nagdulot sa iyo ng pagkawala ng lakas? Wala ka bang galit sa akin? Dahil iniisip mong inis mo ako. Kaya sinisi mo ako sa lahat ng mali. Suyan, ito ba ang tunay mong nararamdaman? Yeling. Kung hanggang ngayon, may natitira pang huling pag-asa, sa sandaling ito, mawawala na iyon. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Yeling. Giloso, tingnan mo ito. Sinunod ko ang sinabi mo. Nabundol ko ang tao habang nagmamaneho. Ngayon, nais niya akong kasuhan. Sa tingin ko, hindi na ako makakalabas sa buhay na ito. Kaya kailangan mo akong bigyan ng 10 milyon. Kung hindi, isisiwalat ko ang tungkol sa iyo at sa malaking bituin na iyon. Ihahayag ko ang lahat. Saan mo ako papahanap ng 10 milyon? Hindi naman ako ang utak ng planong ito. Walang silbi ang pagtawag sa akin. Walang silbi. Sasabihin ko sa iyo tungkol kay Ginoong Su. Tingnan natin kung palalayain ka niya. Noong una, malinaw na sinabi, bumangga ako. Para iligtas ka, ang sikat na artista. Para iligtas ka, ang sikat na artista. Ano ang nangyari? Natakot siya at tumakbo na. Kung hindi lang biglang dumating yung binata, na iligtas si Ginoong Su, talagang makakasagasan na ako. Sabi mo nga, kung malaman ni Ginoong Su, na muntik na siyang masagasaan ng mga ito, ano sa tingin mo ang mangyayari sa kanya? Ay, huwag, huwag, huwag. Akala ko si Yeling. Ibig sabihin, hindi si Yeling ang may gawa ng lahat ng ito. Bakit ako naging ganito kabobo? Bakit ko siya pinagdudahan? Yeling. Asistante Ye, nakasaglit si Ginoong Su. Tumawag ng ambulansya.
Ginoong Su, nagising ka na. Nasaan si Yeling? Siya ba ang nagdala sa akin sa ospital? Asistante Ye. Tinakay ka sa ambulansya at umalis na siya. Oh. Ginoong Su. Matagal mo nang gusto si Assistant Ye. Tama ba? Sayang hindi mo pa rin makita ang iyong puso. Anong silbi kung nakita ko na? Masyado nang huli ang lahat. Hindi pa huli, hindi pa huli. Ano pa ang magagawa ko? Siyempre, kailangan mong maging mabuti sa kanya. Palitan mo ang iyong taos-pusong pagmamahal sa kanya. Suzong, minsan masyado kang malamig. Palitan ang taos-pusong pagmamahal. May oras pa ba ako? May oras ka pa. Bakit ka nandito? Yeling. Pasensya na. Tungkol sa nangyari 5 taon na ang nakalipas, hindi ko ito naimbestigahan ng maayos. Nagawa kong magkamali sa iyo, at nagpakita pa ako ng malamig na pag-uugali. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Pasensya na, si Suyan ay nagpakita ng paghingi ng tawad sa akin. Kahapon, natanggap ko ang video ni Assistant Fan. Ito ay usapan nila Eizu at ng driver na nagdulot ng aksidente. Sasaliksikin ko ang bagay na ito ng mabuti. Ibabalik ko sa iyo ang iyong dangal. May video ka. Yeling. Ipapakita ko sa iyo ang aking sinseridad. Ito ba ang sinseridad na sinasabi ni Bai Xinglan? Patawarin mo na ako, okay ba? Oh, tama nga. Mayroon pa nito. Ito ang aking kabayaran sa iyo. Hindi ko kailangan. Ito ay 20% ng bahagi ng So Pamilya. Walang kondisyon na ibibigay ko sa iyo. Kailangan mo lang pumirma. 20% Suyan, nababaliw ka ba? Sa totoo lang, ito ay huling habilin ng lolo. Sabi niya kapag ikinasal ka at ako, hayaan mo akong ibigay ang kontratang ito. Ipinasa ko sa iyo. May mga pagdududa ako sa iyo dati. Ngunit huwag kang mag-alala, hindi na ako magkakaroon ng ganon. Hindi ako pipirma ng kontrata sa iyo, ni hindi ako mag-aasawa sa iyo. Hindi ka talaga pipirma. Ito ay 20% na bahagi ng So Pamilya, kahit si Suzuan ay may 10th lang. Yeling. Ginawa ko ito para sa'yo. Sana'y pumayag ka na. Anong karapatan mong isipin, na dahil sa lahat ng ito, kailangan kitang pakasalan, kung ikaw ay dahil sa, ang pagkakaroon ni Cheng Ziyang, ay hindi dahilan para hindi tayo magpakasal. Huwag kang mag-alala, kapag gumaling na ang kanyang binti, hindi ko na siya makikita muli. Sinabi ko na, ang bagay na ito ay hindi dahil sa kanya. Ayos lang iyon. Pupunta ako para palitan ang kasal na suot ko para ipakita sa'yo. Huwag, 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 pakinggan mo ako, ikaw. Suyan, sa tubig na binigay ko kanina sa akin, may halong gamot. Huwag kang magalit. Hindi ito ang sekreto na gamot, magpapawala lang ito sa'yo, ng ilang araw na lakas, babalik din naman sa araw ng kasal. Kahit gaano pa ako galit, hindi ko magagawa, ang mananakit ng babae. Inuna ko na ang kasal, sa loob ng 3 araw. Oh, tama nga. Nandito ako sa pintuan. Nag-set up ako ng 24 na oras na bodyguard. Basta't hindi ka lalabas ng bahay na ito, hindi nila hahadlangan ang iyong kalayaan. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa bodyguard. Suyan. Yang Janji, Yang Junhe, Yang Junbai. Hello, Kuya Ye. Natanggap ko ang imbitasyon sa kasal mo ni Suyan. Anong nangyari? Hindi ka naman seryoso na gusto mo pang magpakasal sa kanya, di ba? Hindi ko siya sinagot. Lahat ito ay siya na pinipilit akong magpakasal. Ngayon nga, naglalagay siya ng gamot sa tubig ko para mawalan ako ng lakas. Ano, baliw na ba si Suyan? Kailangan ba ni Yege na mag-ulat sa pulis? Huwag nang mag-ulat, walang silbi. Ang impluwensya ng Su family sa Beijing ay napakalakas. Kung mag-uulat ka ngayon, mas lalo lang mapapansin ka ni Suyan. Kaya, hindi naman pwedeng makuha ni Suyan to, di ba? Huwag mag-alala. Nakapasa na ako sa interview ng Pamilya Guan, 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, makakapasok na ako ng maayos. Kailangan lang nating magtiis ng ilang araw, 3 araw. E di yun na mismo, ang araw ng kasal ninyo ni Suyan. Ay, kahit na galing sa pamilya ng Guan, pero kung hindi dahil kay Suyan na pinilit ako ng ganito, Yege, hindi mo na kailangang magpakaawa ng ganito, para maging bodyguard. Sa totoo lang, naisip ko na,
Basta manatili ako sa Beijing. Hindi maiiwasan na makatagpo si Suyan. Ngayon ay ayos na rin. Pumasok ako sa bahay ni Guan. Basta may ilang lakas pa ang Guan. Makakapagtago ako sa bahay ni Guan. Mananatili ako sa Beijing. Una, dahil naaalala ko ang nakaraan. Pangalawa, dahil sa mga batang nasa orphanage. Basta nandito ako. Maaari silang maprotektahan. Talaga bang pakakasalan mo si Suyan? Huwag kang mag-alala, 3 araw mula ngayon. Babalik na ang aking lakas. Sa oras na iyon, tatakas na lang ako sa kasal. Sige, yege, sa araw ng kasal, tatawagin ko si Wei Suji para agawin ang kasal. Okay. Inutusan kita na imbestigahan. Ang mastermind ng aksidente 5 taon na ang nakalipas. At ito lang ang ipinakita mo sa akin. Si Dong Zhu ay nakontrol na ng aming tao. Pero mahigpit ang kanyang bibig. Sinasabi lang ang tungkol sa video. Ito ay sinadyang ginawa ng ibang tao para suruan siya. Ayaw niyang aminin na ginawa niya ito. At yung driver, hindi mahanap, parang naglaho na sa mundo. Sa pamilya Su, walang makitang tao. Hindi patay. O kaya'y itinago ng ibang tao. At yung video pa. Wala tayong nahanap, na ang nagpadala ay nasa ibang bansa. Hanggang dito lang ang nahanap. Komunidad. Ate, hindi maganda. Nawala sina Ziyang at Zhao-ran mula sa ospital. Ano? Yung mga bodyguard, hindi ba sila nagbabantay sa ospital? Anong ginagawa nila? Si Zhao-ran nagkukunwaring may sakit, habang ang mga bodyguard, nang pumunta sa doktor ay tumakbo. Kakapanood lang namin ng CCTV. Si Ziyang ay, matapos ay drug ni Zhao-ran. Dinala siya palabas. Siguradong si Zhao-ran iyon. Ang nang baboy kay Brother Ziyang. Sige na. Hindi mo na kailangang alamin pa. Isang babae si Zhao-ran. Kasama si Cheng Ziyang. Hindi sila makakalayo. Pumunta ka na at ipaalam sa mga bodyguard. Kung mahuli si Zhao-ran, makakabawi siya. Kung hindi mahuli, maghintay na lang ng pagtanggal. Sige. Yeling. Si Zhao-ran ito. Sagot ka na. Inagaw mo si Cheng Ziyang. Yeling, ayos ka lang ba? Hindi pa tayo ganun kaayos, para mag-video call, di ba? Anong kailangan mong sabihin? Cheng Ziyang. Inagaw mo si Cheng Ziyang. Hindi ka ba kayo, ang nag-arte lang? Alam ko na, kasama si Suyan sa'yo. Wala na akong oras makipag-aksaya. Sabihin mo na agad kung may problema. Kung hindi, tatapusin ko na. Si Ginoong Su. Alam ko nandyan ka lang. Mag-usap tayo ng kasunduan. Palitan si Yeling ng Cheng Ziyang. Ano sa tingin mo? Palitan si Yeling ng Cheng Ziyang. Ano sa tingin mo? Zhao-ran. Pakawalan si Cheng Ziyang. May buhay ka pa. Suyan. Basta't ipagpalat mo si Yeling. Para kay Cheng Ziyang. Palalayain ko siya. May sakit ka ba? Anong kinalaman nito sa akin? Ha? Ang kapangyarihan sa desisyon sa bagay na ito ay nasa kamay ni Suyan, hindi ikaw. Ginoong Su. Isang madaling pagpili lang ito. Hindi ba't hindi ito kailangan pag-isipan ng matagal? Hindi na kailangan. Kung ganoon, hindi magpapalit. Hindi ko gagamitin si Yeling para kay Cheng Ziyang. Zhao-ran, mas mabuting huwag mo akong mahuli. Gagawin kitang hindi makalakad sa buhay. Gongsu. Ganito ang iyong pag-uugali. Napakawalang pakialam. Narinig ni Ziyang. Sigurong masasaktan siya, no? Bibigyan pa kita ng isang gabi para mag-isip. Kung gagamitin ba si Yeling para mapalitan si Cheng Ziyang, bukas, magtatawagan ulit ako sa'yo. Yeling, hindi kita gagamitin para palitan si Cheng Ziyang. Suyan, kailangan kong ipaliwanag ito sa iyo. Wala akong kinalaman sa ginawa ninyong pagdukot, yung palitan na sinabi ni Zhao-ran. Hindi rin ako sang-ayon. Kung gusto mong ipagpalit ako, huwag mo nang asahan na mapapatawad kita pa. Sabi ko na, hindi kita ipagpapalit. Sa tingin mo, ganito ka ba tinitingnan? Sinabi mo rin yan noong nakaraan. Pero, inaantok ako. Bakit hindi mo ako pinagkakatiwalaan? Maaasahan mo ako. Tungkol kay Cheng Ziyang. Bigyan mo ako ng lokasyon ni Zhao-ran. Gising. Cheng Ziyang, gising.
Kailangan lang kitang i-kidnap. Bakit mo ako pinatulog? Dapat kumpleto ang palabas. Akala mo madali lang lokohin si Suyan. Nakipag-ugnayan ka na sa kapatid. Ang hinahanap ko ay si Yeling. Gusto kong harapin si Yeling ng harapan, para hayaan si Suyan na mamili. Isipin mo. Pagdating ng panahon, kapag kinuha ni Suyan si Yeling kapalit mo, gaano kaya kasakit ang nararamdaman niya? Wala pa rin bang balita, di ba? Wala. Nang nakidnap si Zhao Ran kay Cheng Ziang, gumamit siya ng peking plaka ng sasakyan. Hindi ko matrap, HMM. Ate, alam kong andyan ka, papasukin mo ako. Papasukin mo na siya. Ate, narinig ko na lahat. Sinabi ni Zhao Ran na palitan mo si Yeling ng kapatid na si Ziang. Bakit ayaw mo namang palitan? Sino ang nagsabi sa'yo? Ako. Huwag mong alalahanin kung sino ang nagsabi sa akin. Ngayon ang pinakamahalaga ay, ibalik si Zijing. Hindi ko gagamitin si Yeling para palitan si Ziang. May mga pulis na nagbabantay kay Zhao Ran. Wala kang dapat ipag-alala. Ate, si Ziang ay nagligtas sa buhay mo. Bakit ganyan ka kamalamig? Si Yeling din ay nagligtas sa buhay ko. Ihatid ang ikalawang dalaga pa uwi. Ate, hindi ako aalis. Hanggang hindi bumabalik si Ziang. Hindi ako pupunta kahit saan. Ikaw. Tumawag si Zhao Ran. Tumawag si Zhao Ran. Sagot na. Suyan. Gamitin si Yeling para mapalitan si Cheng Ziang. Ano na ang naisip mo? Palitan natin, agad. Sasagutin ko para sa kapatid ko. Pupunta na tayo para palitan. Kuya Ziang, ihampas mo siya palabas. Ate, sumagot ka na kay Zhao Ran. Hindi maganda ang kalagayan ni Kuya Ziang. Hindi ko na kaya ang ganitong pagdurusa. Suyan. Talagang walang puso ka. Si Cheng Ziang ay taos-pusong nagmahal sa'yo, at ikaw pa ang ayaw magpalit. Ngayon pa kaya? Zhao Ran, maghintay ka na lang na ikaw ay maparusahan ng batas. Gagawin kitang hindi makalakad sa sariling paa. Kaya maghintay ka lang. Tingnan mo kung paano ko wasakin. Karera ni Cheng Ziang. Ikaw. Huwag naman. Tita, si Kuya Ziang ay nag-alala na para sa'yo. Nasira ang isang paa. Gusto mo pang sirain ang kanyang karera. Hindi mo ba siya nilalagay sa bingit ng kamatayan? Ako. Suyan, muli mo bang gagawin tulad ng dati? Iiwan mo ako para kay Cheng Ziang. Tita, kung hindi ka susunod na palitan si Ziang Ge, magpapakamatay ako sa harap mo. Anong ginagawa mo? Ilagay mo na ang kutsilyo. Ate, nangako ka sa mga magulang. Naaalagaan mo ako. Ngunit ngayon para sa isang lalaki, iniwan mo ba kaming dalawa ni Kuya Ziang? Sige. Pipirma ako. PayPal-tan ko. Sige. Pipirma ako. PayPal-tan ko. Nasaan ka ba? Baliw ka. Baka ka pang magpakamatay. Ikaw pa ang mag-alala na mamatay ako. Kuya, huwag kang magalit. Anong ginagawa niyo dyan? Dalhin niyo siya. Yeling. Yeling. Gusto mo akong ipagpalit kay Cheng Ziang, di ba? Sinasalita ko, hindi kita pababayaan. Maaga ko nang inutusan ang mga bodyguard. Maaga. Sinasabi mo, hindi mo ako ipagpapalit. Mukhang handa ka na pala. Ipapasa mo ako. Tama ba? Ako. Alam mo pa ba? Ngayon, ordinaryo lang ako. Mas mababa pa sa ordinaryo. Mag-alala ka. Hindi talaga kita pababayaan na mapahamak. Kaya hindi ko talaga alam kung ano ang inaasahan ko sa iyo. Siyempre ako, dapat noon pa ay inasahan ko na ito. Sagot, hindi ba? Hindi mo na kailangang magpuyat. Ngayon, isa na akong walang silbi. Hindi na ako makatakbo. Yeling, ulit-ulit kitang pananggapwan. Hindi kita pababayaan. Bakit ayaw mo pa rin akong paniwalaan? Di ba't pananggapwan mo rin ako, na hindi mo ako ipapalit? Pero hindi ko rin kayang panoorin, na si Xuanshan ay mamatay sa harap ko. Aileen, tinitiyak ko sa iyo, na hindi kita papabayaan na may mangyari sa iyo, okay? Sa maliit na gubat sa Huangyang Road, Beijing. Ate, nagpadala ng mensahe si Zhao Ran. Mabilis tayong umalis. Ate, huwag kang lumapit. Hayaan mong si Yeling ang mag-isa. Binabalaan kita. Huwag kang magpanggap. Kung hindi, pupunitin ko ang kontrata. Bumilis ka. Kung maantala si Ziang, patay ka na. Yeling, hindi kita papayag ang mapahamak.
Palitan si Ziyang. Nasaan ang sasakyan ko? Nakaayos na ang sasakyan mo. Nandyan ka lang sa likod mo. Lumipas. Kumusta? Sa huli, pinili pa rin niya ako. Ikaw ang palaging iniwan. Kayong dalawa, pumunta, dalhin siya dito. Tara na. Ate, salamat sa pagligtas sa akin. Alam ko na may pagsasaalang-alang ka pa sa akin. Nasaan si Yeling? Si Kuya Ziyang ay ligtas na. Bumalik na tayo. Sino ang nagsabi na dinala ni Zhao Ran si Yeling? Ako. Hindi ko alam eh. Hindi mo alam. Yung sasakyan na pinaghanda mo kanina, para lang makatakas si Zhao Ran. Hindi ka naman madalas mag-drive. Bakit ngayon ka lang gustong mag-drive? Nag-drive ako papunta rito. Ate, ako ang iyong tunay na kapatid na babae. Hindi ba ito mas mahalaga kaysa sa isang Yeling? Tawagin ang tao. Ilagay siya sa lumang bahay. Huwag siyang palabasin mula ngayon. Bakit mo ako pinipigilan? Sasabihin ko sa'yo, Suzuan. Ngayong gabi, Yeling, kung sakaling may mangyari, ipapadala kita sa Africa. Hindi ka na makakabalik magpakailan pa man. Mahal na prinsesa, huwag mag-alala. Kami ang bahala. Palaging sumusunod kay Ginoong Ye. Sumunod ka ng mabuti. Ate, tumahimik ka. Ate, sira na si Zhao Ran. Kaya niyang gawin ang kahit anong bagay. Nag-aalala ako para sa'yo. Hayaan mo lang akong sumunod sa'yo. Sumunod ka sa akin. Gusto mo bang makita ng personal na mamatay si Yeling? O gusto mo bang tulungan si Zhao Ran na makaalis? Ate, wala akong ganun. Hindi ko naman kilala si Assistant Zhao. Hindi ko rin alam na siya ay, ako na ang papalit kay Yege. Saan nanggaling si Suzuan? Nang balita. Ako. Sasabihin ko sa'yo. Na-check ko na ang cellphone mo. Nitong mga nakaraang araw, isang numero lang ang nakita ko. Tinawagan kita, si Cheng Ziyang ito. Oo, si Assistant Zhao ang kumuha nito. Xuan Shen, binihag ako ni Zhao Ran. Gusto niyang ipalit si Yeling para sa akin. Oo. Ayaw ni ate. Maaari mo bang tulungan akong kausapin ng ate? Sobrang sakit ng binti ko ngayon. Mukhang tuluyan na itong mawawalan ng silbi. Ate, si Zhao Ran ang nagpilit sa akin na sabihin ito. Alam mo ba kung bakit? Ako pumayag na ipagpalit ka kay Yeling. Bakit? Dahil tinitingnan niya ang aksidente noong 5 taon na ang nakakaraan. 5 taon na ang nakalipas. Oo. Yun ba ang aksidente kung saan inakalang sinagip ko ang ate ko? Ikaw ba talaga ang nagsagip? Ikaw ba talaga ang nagsagip? Tita, anong sinasabi mo? 5 taon na ang nakalipas, si Ziyang Ge ang tumulong. Sino pa ba? Cheng Ziyang. Hindi mo ba napansin? Dongzu. Matagal na siya. Hindi nagpakita sa iyo. Yung driver na nagdulot ng aksidente. Narinig ko na sinasampahan ko siya ng kaso. Kaya tumakbo siya para humingi ng pera kay Dongzu. Gusto mo bang pakinggan kung ano ang sinabi nilang dalawa? Sinunod ko ang sinabi mo. Binangga ko ang tao. Kung hindi mo ako bibigyan ng 10 milyon, ilalabas ko ang malaking bituin. Hindi. Hindi. Malaking artista. Yung malaking artista na sinabing driver. Hindi ka ba? Siguradong si Yeling ang nagsinungaling sa akin. Ate, naiintindihan mo ako. Paano ko magagawa mga bagay na nakakasakit sa'yo? Hanggang sa oras na ito, gusto mo pang suruan si Yeling. Napakalaki ng tiwala ko sa'yo, Cheng Ziyang. Ganito mo ako tinrato. Ginoong Su, aaminin ko, ito ay aksidente na ginawa ni Cheng Ziyang. May ebidensya pa ako dito, tungkol sa bayad ng driver. Sa pagtahimik, si Cheng Ziyang ang utak dito. Ilagay niyo silang dalawa, sa lumang bahay. Ate. Ginoong Su, hindi. Nawala ang signal ni Ginoong Yang, nawala na. Ano ang ibig sabihin ng nawala? Nawala ang signal ni Ginoong Yang sa tabi ng ilog na hindi kalayuan. Huminto ng sandali, at pagkatapos ay nawala. Nagsususpecha kami sa kanya. Anong pinagkakatiwalaan? Siya. Maaaring may panganib sa kanyang buhay. Bilisan mo, puntahan mo at iligtas siya. Kung may mangyari kay Yeling, ipapapatay ko kayong lahat. Oo. Yeling, hindi ka ba bumawi ng lakas? Malakas ka pa rin, di ba? Bakit hindi ka makipaglaban? Alam ko na, hindi ganito kadali si Suyan. Naka-install pa pala siya ng tracker sa'yo. Tumingin ka, pinalitan ka ni Cheng Ziyang. Ngunit siya sa iyo, hindi naman walang damdamin.
Ngayon, kahit patayin kita, walang darating para iligtas ka. Nakikita kitang malapit ng mamatay. Mas mabuting sabihin ko sa iyo, 5 taon na ang nakalipas, ang aksidente sa sasakyan, ay siya mismo, si Cheng Ziang, ang nagplano, at inakusahan ka. Tama nga siya. Matagal ko nang nahulaan na siya iyon, Yeling. Yeling. Su Yan. Hanggang dito na lang tayo, sa buhay na ito. Bilisan mo. Joran, itigil mo yan. Dapat mamatay si Yeling. Mabilis. Hindi, si Yeling. Tama na. Yeling. Bitawan niyo ako. Kailangan kong hanapin si Yeling. Suzang, kalma ka lang. Hindi ka marunong lumangoy. Anong silbi ng tumalon? Kasalanan ko ito. Ako ang nagdulot ng kapahamakan kay Yeling. Kung hindi dahil sa akin, kung hindi ko siya pinainom ng gamot, hindi siya mawawalan ng lakas. Hindi siya mawawalan kahit kaunting kakayahang lumaban. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Sana'y ako ang may kasalanan. Ako ang nagdulot sa kanya ng ganito. Bitawan mo. Ano ang ginagawa niyo? Bumaba na kayo at iligtas ang tao. Sobrang lalim ng tubig. Baka huli na. Tumahimik ka. Kung hindi kayo pupunta, ako ang pupunta. Gino, Boss Su. Gino, Boss Su. Yeling. Pumunta ako sa'yo. Yeling. Boss Su, hindi ka pa pwedeng bumangon ngayon. Nasaan si Yeling? Nasaan siya? Hindi pa natagpuan. Hahanapin ko siya. Kalmado ka lang. Ginoong Su, kalmado ka lang. Hindi ka pa dapat masyadong ma-excite. Nagsisisi ako. Sobrang nagsisisi na ako talaga. Nangako ako sa kanya. Hindi ko siya ipapalit. Pero hindi ko akalain na si Suzuan pa ang magiging kasabwat ni Cheng Ziang. Kung nalaman ko lang ng mas maaga. Mas maaga pa sana. Yeling. Kuya Ye, nagising ka na sa wakas. Jian Bai. Nakatakot ka sa akin. Narito tayo sa pribadong ospital ng pamilya Guan. Huwag mag-alala. Hindi makikita ni Suyan ito. Ang pamilya Guan ang nagligtas sa akin. Oo. Bakit? Kahit na magtagumpay ako sa aplikasyon, isa lang akong bodyguard. Siyempre, dahil sa akin. Si Shi Nian. Ngayon, dapat mo akong tawagin, Guan Nian. Shi Nian. Ngayon, dapat mo akong tawagin Guan Nian. Ikaw ang anak ng Guan, na bagong umuwi sa bansa. Tama. Nagkukunwari ka pang nagtatago sa utang, at tumira sa bahay ko. Hindi ba't dahil umuwi ako sa bansa ng lihim, at nahuli ako ng pamilya, kaya pinapanda ang bodyguard, para makipag-arte sa akin. Pumunta sa bahay mo para magtago, kung kayang hanapin ka ng pamilya kang. Siyempre, makikita mo ako. Akala mo ba, nakatago sa bahay ko, ay ligtas ka na. Hindi ba't dahil sa iyo ito? Ako. May likas kang lakas. Sapat na sapat para protektahan ako. Kung hindi, akala mo ba madali lang makakuha ng trabaho, bilang bodyguard ng pamilya Guan? Walang anuman sa pagtulong. Isipin mo na lang na pambawi sa renta mo. Paano nalaman ng pamilya Guan, na may nangyari sa akin? Sabi ko sa tiyuhin ko. Nabahala ako. Kung ikakansela mo ang kasal, si Suyan ay mababaliw. Kaya, nais lang sanang gamitin ang impluwensya ng pamilya Guan para suportahan ka. Pero sino ang makakaalam na mangyayari ang ganitong bagay? Malapit na magsimula ang kasal. Ano pa ang hinihintay mo dito? Anong kasal yan? Nabulag ka ng 3 araw. Ngayon ay, kasalan mo kay Suyan. Gusto mong ipakasal kita kay Suyan. Sino ang nagsabi niyan? Aakayin kita. Magbawi ng kasal. Ginoong Su, si Joran at Dongzu, ay naipasa na sa pulis. Nakakita na rin ng pulis ng maraming ebidensya. Kasalukuyang tinutugis sila. May balita ka ba tungkol sa kanila? Hindi pa rin namin makita si Assistant Ye. Walang anuman. Sa huling kasal,
Siya ang naghintay sa akin. Ngayon, ako naman ang maghihintay sa kanya. Gagawin kong maghintay kahit gaano katagal. Ginoong Su, tayo. Bakit hindi na lang i-cancel ang kasal? Bakit naman kailangang i-cancel? Anong nangyayari dito? Ito ay... Sino ito? Ito ay siya. Yeling. Yeling. Nandito ka na. Bakit hindi mo ako hinanap? Ginoong Su, nandito ako para bawiin ang kasal. Bawiin ang kasal. Bakit? Nandito ka na. Naalala mo ba ang sinabi ko? Anong sinabi mo? Kung gagawin mong palitan ako, hindi na kita mapapatawad. Ako. Si Su yan. Tapos na talaga tayo. Si Yeling. Anong karapatan mong pigilan akong hanapin si Yeling? Ako ang amo ni Yeling. Si Yeling ngayon ay akin, na personal na bodyguard. Kung gusto mo siyang ligawan, kailangan mo ng aking pahintulot. Personal na bodyguard. Sino ka ba? Ako. Apelyido ay Guan. Guan. Kailan naging konektado si Yeling sa pamilyang Guan? Ginoong Su. Mayroon pa bang ibang bagay? 5 taon na ang nakalipas. Ang tunay na nagligtas sa iyo, ay natagpuan na. Yan. Yeling. Nagsisisi na ako. Pasensya na. Ako ang may kasalanan. Gagamitin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay, upang kunan ng iyong